Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 741 hanggang 50. Sumigaw. Ang apoy sa katawan ng maliit na phoenix ay lumabo, at pagkatapos ay direktang pinigilan ito ng pattern ng Tai Chi ni Yin Jing'an at ng tatlong matandang immortal. Si Yang Yian ay labis na nababalisa at nagmamadaling umakyat sa hangin, iniisip sa sarili, kung tutuusin, ang maliit na phoenix ay kakapanganak pa lang, at ito ay halos handa na. Ang tatlong matandang immortal ay pawang mga matandang halimaw na umabot sa dakilang kasakdalan ng nascent soul. Kung ikukumpara sa kanila, ang maliit na phoenix ay hindi sapat. Gayunpaman, para kay Yang Yian, kapansin-pansin na ang maliit na phoenix ay maaaring kumapit ng napakatagal. Ngayon ay hindi na niya mapapanood ang matandang immortal na supilan ang maliit na phoenix. Sa oras na ito, isang figure ang mas mabilis kaysa sa kanya at sumugod patungo kay Yin Jing'an at sa dalawa pa. Tumili, ungol. Si Daoer ang kumilos. Dati, hiniling ni Yang Yian si Daoer at ang maliit na phoenix na harapin ang tatlong matandang immortal ng magkasama. Nang ang maliit na phoenix ay nasa isang standoff sa tatlo, si Daoer ay hindi alam kung saan siya nagpunta. Tila nasa himpapawid ang larangan ng digmaan, at pagkatapos ng lahat ay hindi nasangkot si Daoer. Ngunit sa sandaling ito, nang makitang lumabo ang apoy sa katawan ng munting phoenix at malapit ng sugpuin, sa wakas ay kumilos si Daoer. Isang mahabang alulong ang tumagos sa kalangitan, at ang dagandong ay nagbago. Ito ay naging isang figure na pumailang lang mula sa lupa tulad ng isang cannonball. Nang lumipad si Yang Yian, malinaw niyang nakita si Daoer, ngunit nalaman niyang nagbago ang buong katawan ni Daoer. Binago. Ang katawan ay higit sa 3 beses na mas malaki kaysa sa normal na estado, tulad ng isang guya. Ang buong katawan ay natatakpan pa rin ng purong gininto ang buhok, ngunit ito ay mahaba, makapal, at napakalambot. Ang ningning sa mga mata ay nagmistulang 2 gintong parol kahit na sa araw. Ang mga kuko sa mga paa ay puno ng mga pako na halos kalahating talampakan ng haba at parang lumilipad na kutsilyo. Nakikita ng sinuman na matatalas ang mga kuko ni Daoer. Ang nakabukang bibig ay puno ng matatalas na ngipin, na parabang kinakagat nito ang lahat ng bagay sa mundo. Ang buong katawan ay natatakpan ng isang materialized golden light na makikita ng mata. Ito ay hindi kailanman lumitaw bago. Hindi ko alam ang layunin at gamit nitong patong ng gintong liwanag sa katawan ni Daoer. Sa susunod na sandali, nakita ni Yang Yian na itinaas ni Daoer ang kanyang 2 matutulis na kuko sa harap at inindayog ang mga ito sa pattern ng Tai Chi na malapit ng pigilan ang maliit na phoenix habang umaalulong. Boom! Ang mga matutulis na kuko ni Daoer ay umindayog sa Tai Chi pattern ng Yin Jing'an at ng 2 pa, na gumawa ng dagandong. Nakita ni Yang Yian na ang Tai Chi pattern na nilikha ni Yin Jing'an at ang 2 pa ay nabasag sa ilalim ng mga kuko ni Daoer. Ang maliit na phoenix ay nailigtas ni Daoer at nalutas ang krisis. Gayunpaman, ang bangis ni Daoer ay hindi man lang hamina, lampas sa imahinasyon ni Yang Yian, at nakatutok pa rin kay Yin Jing'an at sa 2 pa, o sa mas tumpak, kay Yin Jing'an. Alam ni Yang Yian ang kapangyarihan ng 4 na kuko ni Daoer. Kung hinawakan ni Daoer ang suntok na ito, si Yin Jing'an ay mababalatan ng buhay. Bilis man ito o ang talas ng mga kuko, ang pagganap ni Daoer sa sandaling ito ay lumampas sa imahinasyon ni Yang Yian. Ang kakayahang basagin ang pattern ng Tai Chi na nilikha ni Yin Jing'an at ang 2 pa sa isang suntok ay sapat na upang sabihin na ang paglaki ni Daoer hanggang ngayon ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Ang prehistoric alien species ay hindi tinawag para sa wala. Habang nakahinga ng maluwag si Yang Yian, hindi niya maiwasang pawisan si Daoer. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung aatakihin ni Daoer si Yin Jing'an ng isang suntok. Alam mo, ang panig ni Yin Jing'an ay may 3 tao sa sandaling ito. Nang mabilis siyang lumipad, nakita ni Yang Yian na pagkatapos basagin ni Daoer ang Tai Chi pattern ni Yin Jing'an at ang 2 pa, ipinaliwanag ng 3 matandang immortal ni Yin Jing'an na ang kanilang mga mukha ay mapatla at namumula, at sunod-sunod silang samuka ng dugo. Malinaw, matapos ang Tai Chi pattern ng 3 matandang immortal ay basagin ni Daoer, silang 3 ay nakatanggap ng backlash force, at pagkatapos ay nakita si Daoer na sumugod, at ang kanilang mga mukha ay nagbago ng husto. Sa kritikal na sandali, naubos nila ang kanilang tunay na lakas at sa wakas ay pinigilan ng apoy ng maliit na phoenix. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang isang mabangis na Daoer ay biglang tumalon, na agad na nabasag ang pattern ng Tai Chi ng 3 tao at dumiretso sa pintuan. Paanong hindi magugulat ang 3 matandang immortal? Masyadong mabilis ang lahat at wala ng oras para magtago. Sa oras na ito, alam nilang kagatin ang bala at harapin ito. Lalo na ang mukha ni Yin Jing'an ay namutla, dahil si Daoer ay direktang nakatutok sa kanya.
Sa pagmamadali, kikilos na sana si Yin Jing'an, ngunit sa sandaling ito, si Daoer ay nagpakawala ng mahabang sipol, at ang kanyang target ay bumangga kay Shu Jian sa gilid. Ito ay talagang isang biglaang pagbabago. Orihinal na nakita ni Shu Jian at Ma Mingshan na ang target ni Daoer ay si Yin Jing'an, at sila ay narilib at natuwa. Sino ang nakakaalam na sa kritikal na sandali, biglang bumili si Daoer at tinutukan si Shu Jian na wala sa sarili. Ungol. Ang kaluluwa ni Shu Jian ay nanginginig, at nakaramdam siya ng isang whoosh, ang kanyang ibabang bahagi ng tiyan ay biglang lumiwanag, at sa susunod na sandali ay nagkalat ang kanyang mga mag-aaral, at ang kanyang katawan ay direktang nahulog mula sa isang mataas na altitude. Hindi napigilan ni Yang Yian na sumigaw ng mabuti nang makita niya ang eksenang ito. Xiang, good job, kahit si Yang Yian ay hindi inaasahan na magkakaroon ng ganitong trick si Daoer, ito ay sadyang perpekto. Ngunit ito ay makatwirang pag-isipan ito. Ang tatlong matandang immortal ay nakaranas na ng suntok dahil ang kanilang Tai Chi pattern ay nabasag ng Daoer, nakatumbas ng pagsira sa spell. Dagdag pa rito, ang napakabilis na pag-atake ni Daoer ay hindi nagbigay ng pagkakataon sa tatlong tao na maghanda. Bukod dito, ang target ni Daoer ay si Yin Jing'an. Sino ang mag-aakala na sa kritikal na sandali, agad na babaguhin ni Daoer ang kanyang target at tututukan si Shu Jian, na hindi masyadong mapagbantay. Sa ganoon kabilis at sa ganoong kapaligiran, kakaiba kung hindi natalo si Shu Jian. Malinaw na nakikita ni Yang Yian na si Daoer ay maaaring biglang atakihin si Shu Jian, una dahil sa bilis ng kanyang kidlat, at pangalawa dahil si Daoer ay may isang layer ng ginintoang liwanag na hindi nakikita ni Yang Yian, na maaaring gumanap ng direktang papel. Sa anumang kaso, si Shu Jian ay isang Yuanying Great Perfection Cultivator, kaya paano siya mahuhuli? Nandoon ang cultivation ni Shu Jian, paanong madaling masira ni Daoer ang kanyang katawan? Sa makatuwid, naisip ni Yang Yian na ang ginintoang liwanag sa Daoer ay dapat na katulad ng Xuanhuang Sword energy ng kanyang Dragon Slaying Sword, upang si Shu Jian ay mapatay sa isang iglap. Pangatlo, ang hindi gaanong mahalaga at pinakamahalagang punto ay ang apat na salitang, hindi inaasahan, ay maaaring matagumpay na mapatambo si Shu Jian. Ang oras na ito ay ang susi. Si Yin Jing'an at Ma Mingshan sa isang gilid ay natigilan, pinagmamasdan ang katawan ni Shu Jian na bumagsak mula sa hangin, at nakita ang malaking butas ng dugo sa ibabang bahagi ng tiyan ni Shu Jian, hindi ito makapaniwala. Gayunpaman, nagtagumpay si Daoer sa isang suntok, ngunit nahukay niya ang Yuanying ni Shu Jian sa isang suntok, at sa isang whoosh, nahulog siya sa lupa nang walang anumang paghinto. Matapos makitang hinukay ni Daoer ang nascent soul ni Shu Jian, diretso itong nilunok ni Yang Yian. Pagkatapos ay nakita niyang mas maliwanag ang gintong liwanag sa katawan ni Daoer. Sa oras na ito, hindi alam ni Yang Yian kung tatawa o iiyak. Hindi nakakagulat na gustong-gustong lunukan ni Daoer ang nascent soul, ngunit nagkaroon siya ng overflow para dito, na napatunayan ng katotohanang nilamon nito ang nascent soul ni Shu Jian. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi sinisisi ni Yang Yian si Daoer. Sa halip, tuwang-tuwa siya. Pinatay ni Daoer si Shu Jian sa isang iglap. Para kay Yang Yian, ito ay katumbas ng isang hindi gaanong malaking kalaban. Ang kanyang kalamangan ay orihinal na kakayahan sa paggalaw ng katawan ng kasanayang, malapit sa mundo. Sa tatlong immortal ni Yin Jing'an, ang bilis lang ni Shu Jian ang makakahabol sa kanya. Ngayong si Shu Jian ay pinatay ni Daoer, si Yang Yian ay naging mas tiwala sa pakikitungo kay Yin Jing'an at Ma Mingshan sa ilalim niya. Habang nag-iisip sa kanyang puso, lumipad na si Yang Yian sa loob ng 10 metro mula sa Yin Jing'an at sa ibang tao, itinaas ang Dragon Slaying Sword sa kanyang kamay at tinadtad si Yin Jing'an ng walang pag-aalinlangan. Sa panahon ng paghahanap ng kaluluwa kay Chi Moxing, si Wu Mokyo ay ibinigay kay Yin Jing'an bilang isang kayamanan ng maaga ni Chi Moxing. Ngayon ay kinailangan ni Yang Yian na sugpuin si Yin Jing'an upang malaman kung si Wu Mokyo ay nilamon ni Yin Jing'an upang magsanay ng martial arts. Matapos makabangon mula sa pagkabigla sa pagkamatay ni Shu Jian, galit na galit si Yin Jing'an. Kahit na sina Shu Jian at Ma Mingshan ay hindi mula sa parehong sekta sa kanya, ang tatlong pamilya ay may magkakatulad na interes sa Yaoguang City, at sila ay namamahala sa Yaoguang City sa loob ng daan-daang taon. Paanong wala silang pagkakaibigan? Sa panunood ng pagkamatay ni Shu Jian, labis na nagalit si Yin Jing'an. Hindi niya inaasahan na ang isang Yuanying Great Perfection ay tataob sa kamay ng isang junior. Nang makitang paparating si Yang Yian upang pumatay gamit ang isang espada, galit na sinabi ni Yin Jing'an kay Ma Mingshan sa tabi niya, "Matandang ma, alisin mo ang mink na iyon at bunutin ang mga litid nito, at hayaan mo akong harapin ang batang ito." Okay, mas galit si Ma Mingshan kaysa kay Yin Jing'an tungkol sa pagkamatay ni Shu Jian sa kamay ng isang mink.
Ang relasyon nila ni Xu Jian ang pinakamaganda sa kanilang tatlo. Nang makita ang pagkamatay ni Xu Jian, galit na si Ma Mingshan. Alam ni na Ma Mingshan at Yin Jinggan na ang pag-atake ng Ming kay Xu Jian ay nagkataon lang, hindi dahil ang lakas ng Ming ay talagang mas malakas kaysa kay Xu Jian, na isang Yuanying Great Perfection, kaya hindi nag-atubili si Ma Mingshan na manghuli ng Ming at umalis. Tungkol naman sa si Yin Jinggan, isang pulang dugo na double snake na staff ng Zen ay lumitaw sa kanyang kamay sa sandaling ito, at bigla niyang hinarap si Yang Yian gamit ang isang espada. Sa di kalayuan, lumabas ang anino ng dalawang ulong sawa mula sa staff ng Zen, at biglang kinagat ng espada si Yang Yian, na para bang gusto niyang lumunin ang enerhiya ng espada ni Yang Yian sa isang kagat. Tiningnan ni Yang Yian ang dalawang ulo na ahas na multo ni Yin Jinggan at laking gulat niya nang maramdaman niya ang makapangyarihang espiritu. Kabanata 742 nagpakita siya ng mga palatandaan ng pagiging isang demonyo. Agad na naisip ni Yang Yian na ang dalawang ulong ahas na si Zen na staff ni Yin Jinggan ay isang espiritual na kayamanan, at ito ay isang espiritual na kayamanan ng mahika na sandata na nagtatak sa isang malakas na kaluluwa ng demonyo. Ang malakas na aura ng kaluluwa ng demonyo ay ginawang husgahan ni Yang Yian na ang dalawang ulong sawa sa kawani ng Zen ni Yin Jinggan ay tiyak na isang kaluluwa ng demonyo sa tuktok ng ika-4 na antas. Ang pag-atake ng lumang immortal ay hindi dapat maliitin. Ang kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo na natatakan sa mga kawani ng Zen lamang ay may malakas na aura ng espiritu, hindi pa banggitin ang kapangyarihan ng mga kawani ng Zen mismo. Ang pinagsamang kapangyarihan ay nagparamdam kay Yang Yian ng takot. Boom! Ungol. Sa dalawang dagandong, ang espiritu ng dalawang ulong sawa ay umatake at talagang nilamon ang lakas ng espada ni Yang Yian sa isang lagok. Sa mapurol na dagandong, ang enerhiya ng espada ni Yang Yian ay nilamon ng dalawang ulo na kaluluwa ng demonyong sawa, ngunit walang resulta na gustong makita ni Yang Yian. Ang pagkabigo ng Xuanhuang Sword Energy ay nagpalubog sa puso ni Yang Yian. Ang pag-ataking ito ay ganap na nagpakita ng pambihirang kapangyarihan ng dalawang ulo na ahas na si Zen na staff sa mga kamay ng walang kamatayang si Yin Jinggan. Ang espiritual na kayamanan na nagbuklod sa kaluluwa ng demonyo ay mas mahirap pakitunguhan. Ang mga master ng Nascent Soul Realm ay mahusay sa paggamit ng kapangyarihan ng kaluluwa, at si Yin Jinggan ay may isang Zen staff na nagsilyado sa ika-4 na antas ng Peak Demon Soul sa kanyang kamay. Ang kapangyarihan ng spell ay nadagdagan ng ilang beses, na nagpalamig kay Yang Yian. Alam niya na pagkatapos patayin ni Dower si Xu Jian, si Yin Jinggan ay galit na galit, o nakaramdam ng krisis, at tungkol din ito sa mukha. Ngayon ay oras na para magseryoso. Sa totoo lang, medyo mabalahibo pa rin ang puso ni Yang Yian, ngunit walang paraan. Sa kabutihang palad, mayroong master na sumusuporta sa kanya, at siya ay higit pa o hindi gaanong kumpiyansa. Sa suporta ng matanda, walang takot si Yang Yian. Bagamat ang lakas ng espada ay nilamon at natunaw ng dalawang ulo na sawa ni Yin Jinggan, hindi nito nagawang umatras si Yang Yian. Sa malamig na singhot, hindi umatras si Yang Yian kay Fan Jin. Pinakilos niya ang tunay na enerhiya ng kanyang buong katawan at pinakilos ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, at muling hinampas ng espada si Yin Jinggan. Ignorante kang bata, sa pagkakataong ito ipapakita ko sa iyo kung paano ka mamatay. Natakot si Yin Jinggan na hindi siya matalo ni Yang Yian at muling magtago sa Luofo Cave Heaven. Kasabay ng malamig na singhot, ikinaway niya ang kanyang mga kamay at direktang ikinulong ang nakapalibot na langit at lupa upang pigilan si Yang Yian na makatakas. Pagkatapos ay direktang sinalubong ng Zen Stick ang espada ni Yang Yian. Bang! Pagkatapos ng malakas na ingay, ang kaliwang kamay ni Yang Yian na may hawak ng espada ay medyo namamanhid, ngunit hindi siya nasugatan. Siya at si Yin Jinggan ay nakatayo 8 o 9 na metro ang layo. Sa pagkakataong ito sila ni Yin Jinggan ay nagkaroon ng matinding banggaan, at ang epekto ay medyo maganda. Namamanhid ang braso niya ngunit nilabanan niya ang atake ng matanda. Siyempre, alam niya na dahil lihim na pinipigilan ng matanda ang forma sayon, kung hindi ay magkakaroon pa rin ng gap sa pagitan nila ni Yin Jinggan. Napabuntong hininga ang matanda at sinabing, nahijitan ng kaluluwa ng kalaban ang nascent soul at isang kaluluwang wala sa katawan. Tinatakan niya ang nakapaligid na mundo. Kailangan mong mag-ingat sa susunod na laban. Bagamat mayroon akong suporta ng Panginoon, ang aking kapangyarihan ay limitado pagkatapos ng lahat. Okay lang na makitungo sa mga nascent soul cultivator, ngunit hindi ako sigurado sa mga isang hakbang lang ang layo mula sa isang kaluluwang wala sa katawan. Kung mapapabuti mo ang iyong paglilinang, walang magiging problema. Ngunit ikaw ay nasa maagang yugto pa lamang ng nascent soul. Habang nagdadaldaw si Yun Changxi sa isip ni Yang Yiu, si Yin Jinggan ay sumugod na. Sa pakikinig sa mga salita ng matanda, nagulat din si Yang Yiu, ngunit ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang makipaglaban kay Yin Jinggan.
Ang maliit na phoenix ay maaaring gumamit ng labis na apoy at nahulog sa lupa. Mukhang wala itong maitutulong sa kanya. Para naman kay Daor, si Maming Shan ay mahigpit na hinahabol siya at tumatakas sa buong lungsod. Hindi nag-alala si Yang Yiyo na mahuli si Daor. Nakaharap kay Yin Jing'an, ang mukha ni Yang Yiyo ay solemn na, handang ipaglaban ang kanyang buhay. Kahit na, gaya ng sinabi ng kanyang amo, ang matanda ay walang pagkakataon na manalo laban kay Yin Jing'an, na tila nasa great perfection of the nascent soul, ngunit ang kaluluwa ay isang buhok lang ang layo mula sa pag-alis sa kanyang katawan. Si Yang Yiyo ay isa ring tao na tumangging umamin ng pagkatalo, at maaaring wala siyang pagkakataong manalo kung talagang lumaban siya para sa kanyang buhay. Nang makita ang maliwanag na pulang ilaw ng staff ng Zen sa kamay ni Yin Jing'an, itinaas din ni Yang Yiyo ang Dragon Slaying Sword at sinimulang iligtas ang kanyang buhay. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yang Yiyo ay biglang natigilan saglit, at pagkatapos ay isang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Ito na ang tamang panahon, sabi ni Yang Yiyo sa sarili. Nang matapos magsalita si Yang Yiyo, isang malutong na tunog ang nagmula sa langit. Kotsa! Ang tunog, tulad ng isang bitik sa kalangitan, ay umalangaw sa buong Demon Light City. Nakatuon si Yin Jing'an sa spell, ngunit biglang nakarinig ng ganoong tunog ng crack. Nagulat ang buong katawan niya at namutla ang mukha. Agad siyang tumangala sa langit at sinabi sa nawawalang boses, paano ito posible? Boom! Isang nakakabinging tunog ang umalangaw sa Demon Light City. Pagkatapos, napakaraming demonyong ibon ang sumugod pababa mula sa langit at pumasok sa Demon Light City. Ngumiti si Yang Yiyo, at siya lang ang nakakaalam kung ano ang nangyayari. Nakikibagay siya sa mga insekto. Mula sa naunang tunog ng pag-crack, alam ni Yang Yiyo na ang mga insekto ang tuluyang nakabasag sa hadlang ng Demon Light Array. Pagkatapos, kasama ng mga demonyong ibon na pinamumunuan ng 5th Turn Great Demon Old Sparrow sa labas ng array na patuloy na umaatake sa array, ang Demon Light Array ng Demon Light City ay nawala pagkatapos ng dagandong. Hindi akalain ni Yin Jing'an na ang mukha ng tao na insektong espiritu ni Yang Yiyan ang nakalusot sa Demon Light Array. Sa sandaling ito, nalilito na siya. Alam na alam ni Yin Jing'an kung ano ang ibig sabihin ng 5 Turn Great Demons at napakaraming demonyong ibon mula sa Demon Light City nang pumasok sila, ngunit hindi niya talaga maisip kung paano posibleng makalusot ang mga Demon Bird na ito sa Demon Light Array. Kailangan mong malaman na napakaraming demonyong hayop ang isinakripisyo noon para pigilan ang mga demonyong ibon sa labas ng hanay na makalusot. Kahit na ito ay ang pag-atake ng 5 liko na dakilang mga demonyo, alam ni Yin Jing'an na imposibleng makalusot sa Demon Light Array, ngunit sa katunayan ito ay nasira na. Ang mukha ni Yin Jing'an ay sobrang pangit at siya ay nasa ulirat. Sinamantala ni Yang Yiyan ang pagkakataon at tinaga si Yin Jing'an gamit ang isang espada. Binasag din niya ang 3 pag-atake ng Bone Magic Power ng kanyang kanang kamay sa isang hininga, kaliwat kanan ng pagbaril, tinutukan ang pagkawala ng malay ni Yin Jing'an at tinamaan siya. Boom boom boom! Ang 3-strike Magic Power at ang sword na ginamit ng buong lakas ay nahulog lahat kay Yin Jing'an. Ang matandang immortal ay dumaing, at ang kanyang buong katawan ay puno ng enerhiya. Ang Zen Stick ay sumambulat na may sobrang nakakasilaw na liwanag, ngunit sinamantala na ni Yang Yiyan ang pagkakataon na atakihin siya at binitukan siya pabalik ng mahigit 10 metro. Sa susunod na sandali, nang mawala ang nakasisilaw na pulang ilaw, nahayag ang nahihiya at madilim na lilang mukha ni Yin Jing'an. Tinitigan niya si Yang Yiyan nang may mga mata na parang kutsilyo, itinaas ang kanyang kamay upang panasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at sinabing masama, anak, kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako tatawaging Yin Jing'an. Pagkatapos sabihin iyon, nakita ni Yang Yiyan ang isang flash ng liwanag sa kamay ni Yin Jing'an, at lumitaw ang isang madilim na palayok na garapon. Nang makita ito, biglang nanghina ang mga mag-aaral ni Yang Yiyan, at sumigaw siya, "Here!" Nakita niya mula sa isipan ni Chi Moxing na si Wu Mokyo ay tinataka ni Chi Moxing sa naturang palayok. At ngayon ay inilabas ni Yin Jing'an ang palayok na garapon, malinaw na para lamunin si Kier na selyadong sa palayok na garapon upang palitan ang kanyang kapangyarihang kaluluwa. Si Yang Yiyan ay labis na kinabahan. Wala na siyang pakialam sa kahit na ano at nagmamadaling pumunta kay Yin Jing'an. Hindi niya kayang makita si Kier na nilalamon ni Yin Jing'an. Gayunpaman, nang lumipat siya, binuksan na ni Yin Jing'an ang garapon ng palayok at huminga ng malalim. Nakita ni Yang Yiyan ang daloy ng kulay abong liwanag na nilamon ni Yin Jing'an. Hindi. Kier, ang mga mata ni Yang Yiyan ay puno ng dugo sa sandaling ito, pinapanood si Yin Jing'an na nilalamon ang kaluluwa sa garapon ng palayok. Yin Jing'an, papatayin kita, ah! Tumili si Yang Yiyan na parang baliw, nakakabingi ang tunog, at ang mga nilalang sa buong lungsod ng Yaoguang ay nakaramdam ng malupit. Sa sandaling ito, pagkatapos salakayin ng mga ibon ang Yaoguang City, ang buong Yaoguang City ay nagkagulo. Sumiklab ang mga pagpatay.
Ang mga dagandong ng mga halimaw at mga ibon, ang mga hiyawan ng mga magsasaka sa Yaoguang City ay lubhang magulo, at isa-isa, pagkatapos na masira ang Yaoguang Formation, ang mga figure ay tumakas sa lahat ng direksyon. Si Daoer ay hinabol ni Mamingshan at tumakas. Sa isang tiyak na sandali, si Daoer at ang maliit na Phoenix ay sabay na tumakas at nagtago sa likod ng maliit na Phoenix na naging isang 3 taong gulang na batang babae. Hinabol siya ni Mamingshan at sinampal ng palad ang maliit na Phoenix, ngunit sa sandaling ito, isang daluyan ng liwanag ang tumama kay Mamingshan ng husto. Boom! Nang walang kahit isang sumigaw, ang katawan ni Mamingshan ay direktang naging abo. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na babae na naging katawang tao ng matandang maya sa tabi ng maliit na Phoenix ay malamig na sumangot, hindi mo alam kung paano mabuhay o mamatay. Si Mamingshan ay pinatay ng 5th turn Great Demon Old Sparrow na si Dongting Nayanyang sa isang suntok, nang walang anumang pagtutol, at hindi man lang niya ito napansin. Pagkatapos, tumalikod si Nayanyang Dongting at lumuhod sa harap ng maliit na Phoenix at nagsabi, binabati ng demonyong maya ang aking hari. Walang ekspresyon ang mukha ng munting Phoenix. Sinabi niya kay Nayanyang Dongting sa malinaw na boses, tumayo ka. Napakatipid niya sa mga salita. Pagkatapos, may pag-aalala sa mga mata ng munting Phoenix. Tumingin siya sa malayo at dahan-daang bumigkas ng 2 salita, kuya. Tumingin si Nayanyang Dongting at nakita na ang binata mula sa tunay na sangkatauhan ay nakikipag-away sa isang matandang lalaki na ang aura ay bumagsak sa labas ng katawan na kaharian. Pagkatapos, sumimangot ang panglimang dakilang demonyong matandang maya at sinabi sa sarili, may mga palatandaan siya ng pagiging demonyo. Hindi ito magandang senyales. Kabanata 743 Ayaw Mabuhay. Squeak, naunawaan ni Daoer ang sinabi ni Dongting Nayanyang, at agad na sumigaw ng may pag-aalala. Ang maliit na Phoenix ay sumulyap kay Daoer, pagkatapos ay tumingin kay Dongting Nayanyang at muling sinabi, siya ay iyong kapatid, tulungan mo siya. Ang kanyang mga salita ay napakaikli, ngunit siya ay nakatingin kay Yang Yiyo sa malayo. Nagulat ang mga mata ni Dongting Nayanyang. Hindi niya inaasahan na tatawagan talaga ng maliit na hari ng Monster Bird Tribe ang isang kabataang tao kapatid. Gayunpaman, para kay Dongting Nayanyang, ang paghahanap sa maliit na Phoenix ay magbibigay sa bundok at si World Monster Bird Tribe ng backbone, hindi na isang tumpok ng nakakalat na buhangin, at hindi na mabubuli ng Monster Beast Race sa ilang ng Monster Tribe Holy Land. Ito ay mas mahusay kaysa sa anumang bagay. Kahit na hindi niya gusto ang lahi ng tao, hindi niya papansinin ang maliit na Phoenix. Malinaw na malinaw ang ibig sabihin ng maliit na Phoenix, ang iligtas sa bibig niya ang tinaguriang kapatid, ang binata na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagiging demonyo. Huwag kang mag-alala, aking hari. Hindi tatayo at manunood si Dongting. Ngunit hindi ngayon ang oras para kumilos. May mga senyales ng pagiging demonyo ang binatang iyon. Masama para sa kanya kung mas maraming tao ang pumunta doon sa ganitong oras. Kikilos ako sa tamang panahon. Kinausap ni Dongtian Nayanyang ang maliit na Phoenix sa napakababang postura, nang hindi man lang ipinakita ang kanyang ikalimang pagliko na dakilang demonyo. Tahimik si Little Phoenix at hindi ngumiti sa kanyang munting mukha. Siya ay mukhang isang malalim na maliit na may sapat na gulang. Para kay Yang Yiyo sa sandaling ito, talagang nawalan siya ng malay. Nang makita niyang nilamon ni Yin Jinggan ang kaluluwa sa banga ng palayok sa isang subo, ang kanyang isip ay sumabog ng malakas. Sa kanyang mga mata, nilunok ni Yin Jinggan si Kier sa isang subo. Sa sandaling ito, ganap na galit si Yang Yiyo. Walang lugar para ilabas ang galit sa kanyang puso. Siya ay sumugod patungo kay Yin Jinggan na may mahabang dagandong. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay puno ng dugo, tulad ng mga mata ng kuneho. Isa lang ang naisip, patayin si Yin Jinggan para ipaghiganti si Kier. Ngunit ang nag-aalalang boses ni Master Yun Changxi ay umalangaw sa kanyang isipan, na nagsasabing, mabahong bata, huminahon ka at kontrolin ang iyong emosyon, kung hindi, ay mababaliw ka. Mawala. Ito ay isang salita na malamig na binigkas ni Yang Yiyo, at ito rin ang unang pagkakataon na sinumpa niya ang matanda. Ngunit ito ay naiintindihan. Nang makitang nilamon ni Yin Jinggan si Wu Mokyo sa garapon ng palayok, naging blanko ang isip ni Yang, at ang tanging natitira ay ang walang hangganang layunin ng pagpatay. Sa oras na ito, hiniling sa kanya ni Master Yun Changxi na huminahon, at kakaiba kung makakapagpatahimik siya. Sinabi niya ang salitang, makawala, sa galit. Puno ng hinanakit at galit ang kanyang puso, at maging ang puot. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili at si Master Yun Changxi dahil sa hindi niya pagligtas kay Wu Mokyo, kaya paano niya maaalala kung siya ay sinapian ng Diablo o hindi. Anyway, kung ano ang lumalaki sa kanyang puso sa oras na ito ay ang kamalayan ng pagpuksa sa mga demonyo at pagpatay ng mga immortal. Si Yun Changxi ay isinumpo ng kanyang apprentice na mawala, ngunit bihira siyang magalit,
dahil bilang isang master at isang matandang halimaw ng cultivation, alam niya kung ano ang kalagayan ni Yang Yi sa sandaling ito. Nang sumugod si Yang Yiyu patungo sa Yin Jing'an, nagbago ang aura ni Yin Jing'an matapos lamunin ang kaluluwa sa banga ng palayok. Ang isang malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa ay natipon kay Yin Jing'an, at ang kanyang kaluluwa ay matagumpay na nakapasok sa labas ng katawan na kaharian. Sa sandaling nabasag ng demonyong ibon ang Demon Light Formation, alam ni Yin Jing'an na ang master ay wala sa ilang segundo. Ang lahat ng mga kaluluwang natatakan sa mga banga ng palayok ay pinagsama sa mga lihim na pamamaraan upang piliting mapabuti ang kanilang paglilinang sa labas ng katawan na kaharian. Alam niyang sa ganitong paraan lang siya makakatakas. Kung hindi, sa magulong kapaligiran na puno ng mga demonyong hayop, ang pagtakas ay isang problema. Anyway, tapos na ang Demon Light City, at hindi niya mailagay ang kanyang buhay sa linya. Nang makitang sumusugod si Yang Yiyu, pinaikit ni Yin Jing'an ang kanyang mga mata at sinuntok si Yang Yiyu sa hangin. Sinamantala lang ng batang ito ang kanyang ulirat para salakayin siya, at ngayon. Bago tumakas at umalis, handa si Yin Jing'an na pabagsakin si Yang Yiyu, alam niyang maraming sekreto si Yang Yiyu. Ang pagpapababa kay Yang Yiyu ay hindi maituturing na kawalan, ngunit magkakaroon ng kuweba. Isang suntok ang ibinato kay Yang Yiyu sa ere ng tahimik, ngunit nabigo itong tanggapin ni Yang Yiyu at lumipad pa atras. Sa katunayan, si Yang Yian, na puno ng pagpatay na layunin, ay nakita lamang ni Yin Jing'an na sinuntok siya mula sa malayo. Ang kanyang natitirang katwiran ay hindi subconscious upang kontrahin at lumaban, ngunit sa isang iglap ay naramdaman niyang para siyang tinamaan ng malakas at lumipad pabalik. Biglang may mga alon ng pananaksak sa kanyang isipan, at ang kanyang dagat ng kamalayan ay kumukulo at ang kanyang ulo ay nahati. Nang siya ay bumagsak sa lupa, ang boses ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi ay muling tumunog sa kanyang isipan, tulad ng kulog, gumising ka, bata ka, ang kultibasyon ng kalaban ay na-upgrade na sa labas ng katawan. Kung dumating muli ang makapangyarihang kapangyarihan ng kaluluwa, ang iyong immortalidad ay magiging tanga. Upang harapin ang kapangyarihan ng kaluluwa, kailangan mong pagbutihin ang iyong sariling kapangyarihan ng kaluluwa. Hindi mo ba nakuha ang Demon Soul Bead sa Luofo Cave Heaven? Kung hindi mo kukunin ngayon, kailan mo kukunin? May dugo si Yang Yian sa kanyang bibig, ngunit hindi niya ito alam, ngunit nakinig siya sa mga salita ng matandang si Lei Mingban. Narinig lang niyang sinabi ng matanda na kung gusto niyang pagbutihin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, kailangan niyang kunin ang butil ng kaluluwa ng demonyo. Nakakuha siya ng 8 Demon Soul Beads mula kay Luofo, ngunit hindi pa niya nakuha ang alinman sa mga ito hanggang ngayon. Sa oras na ito, nakaharap sa makapangyarihang espiritual na kapangyarihan ni Yin Jing'an, naglabas siya ng butil ng demonyong kaluluwa at iniluwa ito. Sa isang iglap, nagbago ang aura ni Yang Yiyu. Hindi na kailangang sabihin, siya ay naging mas malakas. Ang pinakamahalagang aura ay naglalaman ng sinaunang kapangyarihan ng demonyo. Pagkatapos, tumayo, tinitigan niya si Yin Jing'an at naramdaman ang aura sa katawan ni Yin Jing'an. Hindi pa rin ito sapat. Ito ay hindi gaanong malakas kaysa sa aura ni Yin Jing'an. Sa isang pag-iisip sa kanyang isip, naglabas siya ng 2 butil ng kaluluwa ng demonyo sa pagkakataong ito. Ikaw bastard, isang butil ng kaluluwa ng demonyo ay sapat na para matuno mo. Huwag mo nang lunukan. Pagkatapos ay biglang huminto ang boses ni Yun Tian. Nilunok ni Yang Yiyu ang 2 Demon Soul Beads sa isang hininga. Tapos na, tapos na. Hindi mo maaaring sugpuin ang butil ng kaluluwa ng demonyo, kaya maghintay lamang na maasimilasyon. Iyan ang sinaunang kaluluwa ng demonyo, umiiyak ang boses ni Yun Changxi. Ngunit hindi ito pinansin ni Yang Yiyu. Gusto lang niyang lamunin ang butil ng kaluluwa ng demonyo at patayin si Yin Jing'an. Wala na siyang ibang inisip sa kanyang isipan. Habang sumisigaw si Yun Changxi, naglabas si Yang Yiyu ng 2 pang Demon Soul Beads at nilamon ang mga ito. Ikaw! Ikaw! Nauutal na sabi ni Yun Changxi. Pagkatapos ay nilunok ni Yang Yiyu ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo ng paisa-isa, isang kabuuang 8 butil ng kaluluwa ng demonyo, na lahat ay nilamon ni Yang Yiyu sa loob ng 3 hininga. Ikaw! Iyong bata ay nililigawan si kamatayan, ang boses ni Yun Changxi ay puno ng walang magawang mga sumpa. Sa sandaling ito, sa wakas ay tumugon si Yang Yiyu sa mga salita ng matanda sa kanyang puso kasama ang kanyang natitirang katwiran, mula ngayon, ayaw kong makita ang isang kamag-anak o kaibigan na pinapatay sa ilalim ng aking mga mata. Matapos ang mga salita ay bumagsak, naramdaman na lamang ni Yang Yiyu na ang dagat ng kamalayan ay dumadagandong, at may mga dagandong ng mga hayop sa kanyang katawan, lahat ng uri ng mga dagandong ay dumadagandong. Ngunit ang kanyang mga mata ay sumabog na may malalim na pulang ilaw, na lubhang kakaiba. Ang kanyang itim na buhok ay lumipad ng walang hangin, at 9 na malalaking multo ng mga halimaw ang biglang lumitaw sa kanyang paligid. 8 multo ng mga halimaw ang nakapalibot kay Yang Yiyu at umungol sa langit. Ungol, dagandong, dagandong.
Ang kalangitan sa itaas ng Demon Light City ay nagtipon, na parang magbabago ang kalangitan. Napuno ng ligaw na hininga ang hangin. Sa sumunod na sandali, dahan-daang lumutang ang katawan ni Yang Yiyo. Sa paligid niya, 8 sinaunang multo ng mga kaluluwang halimaw ang naging iba't ibang mental states at umungol sa paligid. Sa oras na ito, si Yin Jing'an ay natigilan na. Nang makita ang 9 na multo ng mga demonyong kaluluwa na nakapalibot kay Yang Yian, bawat isa sa kanila ay talagang kakaiba at kakaiba. Hindi pa niya nakita ang mga ito noon, ngunit puno sila ng sinaunang aura, kaya alam niyang mga kaluluwa ng demonyo ang mga ito. Hindi napigilan ni Yin Jing'an ang paglunok ng kanyang laway. Sa oras na ito, ang aura na ibinubuga ng kamay ni Yang Yian ay napakaluma at makapangyarihan, na nagpang-inig sa kanyang puso. Katutubo niyang naramdaman na may mali at may balak siyang umatras. Gayunpaman, sa oras na ito, nalaman niyang biglang ibinuka ni Yang Yian ang kanyang bibig at iniluwa sa kanya ang maputik na daloy ng hangin na parang dragon na lumalabas sa dagat. Bigla niyang ikinaway ang kamay niya at lumipad din ang katawan niya pababa tulad niya. Sa sandaling ito, ang puso ni Yin Jing'an ay tumitibok, at hindi niya namamalaya na gusto niyang tumakas, ngunit nalaman niyang may hindi nakikitang pressure na nakapaligid sa kanya, at ang pag-urong ay naputol. Sa oras na ito, alam ni Yin Jing'an na wala siyang pagpipilian kundi ang salubungin ang kaaway, at umungal, ang tunay na Yuan ay pinakamataas, ang mundo ay hindi nakikita, at ang Yuan Shen ay wala sa katawan upang sugpuin ang matanda. Ang buong katawan ni Yin Jing'an na may tunay na kapangyarihang Yuan ay lumundag, at ang double snake na staff ng Zen sa kanyang kamay ay sumabog sa dugo. Roar, agad na lumitaw ang 2 ulo na sawa at naging multo na mahigit 10 talampakan ng haba at kasing kapal ng balde, at dumiretso kay Yang Yiyo. Sa sandaling ito, talagang mas nakakatakot si Yang Yiyo kaysa sa two-headed python phantom ni Yin Jing'an. Ang 8 sinaunang kaluluwa ng demonyo sa paligid niya ay agad na umungol, at ang makulay na nakakasilaw na liwanag ay sumabog, ganap na bumabalot kay Yang Yiyo dito. Nakaharap ang 2 ulo na python phantom ni Yin Jing'an at ang 8 sinaunang demon soul phantom, agad silang na-roll up. Sa isang iglap, lumanghap ng malamig na hangin ang matandang maya na si Dongting Naenyang na nanunood ng labanan mula sa malayo. Nakita niya si Yang Yiyo kasama ang 8 kaluluwa ng demonyo na direktang pinunit ang 2 ulo na sawa ni Yin Jing'an, at ang figure ni Yin Jing'an ay inilibing din ng 8 demon soul phantom. Tanging ang mga dagandong at hiyawan ng mga demonyong hayop ang maririnig. Kabanata 744, maaari lamang nating ipagdasal na mabuhay siya. Hindi nagtagal ay tumigil ang mga hiyawan at dagandong. Matapos mawala ang nakakasilaw na liwanag, nahayag ang figure ni Yang Yiyo. Bumagsak si Yin Jing'an sa paanan ni Yang Yiyo. Ang inasahan ng matandang maya na si Dongting Naenyang ang tagpong ito. Ang 8 sinaunang demonyong kaluluwang multo kay Yang Yiyo ay hindi sapat upang punan ang mga puwang sa pagitan ng kanilang mga ngipin para sa isang tao na sapilitang itinaas ang kanyang cultivation sa labas ng katawan na kaharian. Iniisip pa rin niyang bilhin ang maliit na phoenix, ang Panginoon ng demonyong ibon, at hintayin na nasa panganib si Yang Yiyo bago siya iligtas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yang Yiyo ay talagang nagkaroon ng isang sinaunang kaluluwa ng demonyo sa kanya, at nakalunok ng 8 butil ng kaluluwa ng demonyo sa isang hininga ng walang pakialam sa kanyang buhay. Ang espiritu at kaluluwang aura ay agad na natabunan si Yin Jing'an, kaya nawala ng pagkakataon si Dongting Naenyang na magpakitang gilas. Gayunpaman, bagamat nanalo si Yang Yiyo sa oras na ito, itinulak din niya ang sarili sa gilid ng bangin. Ang tunay na paglunok ng 8 sinaunang demon soul beads sa isang subo ay hindi biro. Kung hindi mo ito matuno, ang kahihinatnan ng backlash ay magiging isang dead end para sa maliit na phoenix, ang Young Master. Sa oras na ito, si Daor sa tabi ng maliit na phoenix ay tumili at sumugod kay Yang Yiyo. Itinaas din ng maliit na phoenix ang kanyang mga yapak upang tumawid, ngunit pinigilan ng matandang maya na si Dongting Naenyang, ang aking hari ay hindi dapat maging mapusok. Delikado na ang binata ngayon. Nilulun niya ang 8 kaluluwa ng demonyo sa isang hininga at tinutunaw na ang mga ito ngayon. Kung lalampas tayo, magiging disadvantageous sa kanya. Ipagdasal na lang natin na mabuhay siya. Nang marinig ito, kinuha ng maliit na phoenix si Daor gamit ang isang kamay at hindi pinabayaan si Daor. Pagkatapos ay tumingin siya sa matandang maya at kumunat ang noo, maaari ba natin siyang tulungan? Nagambag ako sa kanyang pagpisa, at siya ang aking kapatid. Sa pagkakataong ito, nagsalita ang maliit na phoenix ng mahabang panahon, at sa wakas ay binigyan si Yang Yiyo ng posisyon sa harap ng matandang maya ang pagkakakilanlan ng isang kapatid, na napakabihirang. Ang mapait na ngumiti ang matandang maya na si Dongting Naenyang nang marinig niyang magsalita ang maliit na phoenix. Paanong hindi niya narinig na sinadya ng maliit na phoenix na tulungan niya ang kanyang tinatawag na kapatid?
Gayunpaman, nang marinig niya ang maliit na phoenix na nagsabi na ang binata ang tumulong sa kanya na mapisa sa mundo, naramdaman niya na ito ay talagang isang malaking pabor sa grupo ng mga ibon ng demonyo sa kanilang mundo ng bundok at dagat, at dapat nilang gantihan siya. Ngunit ang pangunahing punto ay na siya, isang dakilang demonyo ng ikalimang antas, ay hindi makakatulong sa lahat sa pagharap sa sitwasyon niyang Yio. Sa pagtingin sa maliit na phoenix, ang matandang maya na si Dongting Nanyang ay nagsabi, "Aking hari, hindi sa ayaw kong tumulong, ngunit wala akong magagawa. Hindi ko alam kung saan magsisimula." Ang binatang iyon, iyon ay, ang iyong kapatid, ay nilamon ang 8 sinaunang kaluluwa ng demonyo sa isang hininga. Hindi talaga biro iyon. Hindi ko kayang pigilan. Ang pinagsamang kapangyarihan ng 8 sinaunang kaluluwa ng demonyo ay mas malakas kaysa sa akin. At mayroon din siyang mga senyales ng pagiging demonyo. Ang dalawang sitwasyon ay nagdaragdag, at hindi madali para sa mga panlabas na puwersa na mamagitan, kung hindi, ito ay malamang na maging kontraproduktibo. Ngayon ay maaari lamang tayong maghintay at makita. Ngunit aking hari, huwag kang mag-alala, sa palagay ko ang pangalawang anak ay hindi naghahanap ng isang Superman, marahil ay maaari niyang gawin ito. Ang maliit na phoenix ay tumangala kay Dongting Nanyang at nagtanong, paano kung hindi siya makakarating? Ang matandang maya na si Dongting Nanyang ay natigilan, at pagkatapos ay nagsabi, kung hindi siya makaabot, ang kanyang kamalayan ay mabubura ng kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo, at siya ay magiging isang nilalang na hindi demonyo o demonyo. Tuluyan na siyang mawawala ng kamalayan sa sarili, at pagkatapos ay maaari lamang siyang maging ulo ng demonyo na puno ng masasamang espiritu. Sa huli, sinabi ni Dongting Nanyang ang totoo. Tumili. Naunawaan ni Daor ang sinabi ni Dongting Nanyang, at agad na umiyak ng may pag-aalala. Huwag kang magpanik, Little Daor. Sinabi ko lang sa iyo ang pinakamasamang kinalabasan. Maswerte siya at magiging maayos din siya. Inaaliw ni Lady Dongting si Daor at sinabi rin sa Little Phoenix. Ungol, dagandong, dagandong. Sa oras na ito, umalangaw ang mga dagandong mula sa labas ng Demon Light City, na umaabot sa kalangitan. Ito ay hininga ng malalakas na halimaw. Sumimangot si Lady Dongting at malamig na ngumuso, ang mga taksil na taong ito ay magaling magsamantala, at nagpapakita lang sila sa oras na ito. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang sinabi, tumigil, ang mga ibong halimaw sa ikatlong antas, pumunta sa labas ng lungsod at maghintay. Ang mga salita ng matandang maya ay natural na isang paanyaya sa libu-libong mga nasasakupan niya. Sa oras na ito, lumitaw ang mga halimaw na nagtatago sa dilim sa Demon Light City, at natural na hindi niya hahayaang samantalahin sila. Anyway, ang maliit na phoenix ay natagpuan, at ilang mga masters ng sangkatauhan sa Demon Light City ay nawasak. Ang iba sa mga tao ay tumakas at namatay, at hindi na kailangang makipaglaban sa lahi ng tao na hindi umalis sa lungsod. Dahil lumitaw ang ibang mga halimaw, maaaring gawin ito ng sinumang gustong guluhin sila. Ang kanyang misyon ay alisin ang maliit na phoenix. Gayunpaman, nang makita na ang maliit na phoenix ay nakatutok sa binata at walang balak na umalis, maaari lamang niya itong samahan pansamantala. Sa mga halimaw na sumugod sa Yaoguang City sa oras na ito, 4 lang sa kanila ang may malakas na aura, ngunit lahat sila ay nasa ika-4 na antas. Bilang isang ika-5 antas na dakilang halimaw, ang matandang maya na si Dongting Nanyang ay hindi natakot. Bukod pa rito, pinamunuan niya ang libu-libong mga 3rd level na monster bird, kasama ang 3 4th level pick monsters, paano siya mag-aalaga sa mga monsters na iyon. Ang tanging bagay na inaalala niya ay ang mga Panginoon ng sangkatauhan. Ang iba ay hindi alam na siya ay isang 5th level great monster, kaya alam niya na ang sangkatauhan ay may mga Panginoon. Bagamat ang pagkawasak ng Yaoguang City ay isang panloob na problema na dulot ng binata, nakapasok nga sila sa Yaoguang City. Kung lalabas ang isang tao na master, mas mabuti para sa mga halimaw na ito na nagtatago sa dilim sa simula pa lang na tiisin ang lahat ng pressure. Swoosh, swoosh, swoosh. Sa oras na ito, lumipad pababa ang 3 pang-4 na antas na pick monster bird, nag-transform sa anyo ng tao, at nagbigay-pugay sa maliit na phoenix. Ang demonyong ibong Mountain Eagle ay nagbibigay-pugay sa aking hari. Ang Demon Bird Blue Mandarin Duck ay nagbibigay-pugay sa aking hari. Ang demonyong teeth ng bundok ng ibon ay nagbibigay-pugay sa aking hari. Kahit na ang maliit na phoenix ay napisa pa lang, ito ay isang tunay na banal na ibon. Ito ay ipinanganak na may presyon mula sa antas ng dugo sa anumang demonyong ibon. Sa makatuwid, hindi mahalaga kung ito ay isang 5th turn Great Demon o 3 4th turn Pick Demon Birds, hindi nila maiwasang magbigay-pugay sa kanya. Higit pa rito, ang mga demonyong tribong ito na lumakad palabas ng Great Wilderness ay naghahanap na ng phoenix. Umaasa na ang mga demonyong ibon sa mundong walang pinuno ay magkakaroon ng isang karaniwang pinuno. Tumayo ka, ang maliit na phoenix ay bumigkas ng 3 salita sa isang patag na tono,
ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Yang Yiyo, ngunit hindi siya tumingin sa tatlong pang-apat na ibong demonyo na nagbibigay pugay. Sa kabilang banda, walang pakialam ang tatlong ibong demonyo. Hindi sila pinansin ng maliit na phoenix at magalang na tumayo sa gilid ni Dongting Naenyang, na parabang ang maliit na phoenix ay dapat tretuhin sila ng ganito. Ungol. Sa sandaling ito, isang nakakabinging dagandong ang tumunog mula sa silangan ng Yaoguang City, at pagkatapos ay nakita ng ilang tao ang isang malaking itim na oso na may demonyong enerhiya na umaangat mula sa likuran, at dumiretso sa kanila. Kalat at protektahan ang binata, at huwag hayaang makalapit ang sinumang may buhay na nilalang. Ang matandang maya na si Dongting Naenyang ay tumingin sa demonyong itim na oso at inutusan ang tatlong agila ng bundok. Ito. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa anyo ng agila ng bundok ay nataranta nang marinig niya ang mga salita ng matandang maya na si Dongting Naenyang. Hindi niya maintindihan kung bakit niya paprotektahan ang isang maput na lahi ng tao. Bagamat walang sinabi ang Mandarin Duck Girl at ang Mountain Sparrow, mukhang naguguluhan din sila. Ang malutong na boses ng maliit na phoenix ay umalangaw, siya ay aking kapatid. Simpleng pangungusap iyon, ngunit nabigla ang tatlong agila ng bundok nang marinig nila ito. Ano ang isang biro? Ang marangal na banal na ibong phoenix ay talagang tinatawag na isang tao na batang lalaki kapatid. Ay, karapat-dapat ba siya dito? Sa kabutihang palad, ipinaliwanag ng matandang maya, ang pagpisa ng ating hari ay gawa ng binatang iyon. Siya ang benefactor ng ating Demon Bird Tribe. Hindi mo na kailangang magtanong pa. Protektahan mo siya. Nasa panganib siya ngayon. Para sa kanya ang demonyong oso. Susunod ako sa utos ng aking hari at reyna. Sa wakas ay naunawaan ng tatlong agila ng bundok kung bakit tinawag ng maliit na phoenix ang taong lalaki na kapatid. Pagkatapos tumugon, kumalat silang tatlo at pinalibutan si Yang Yiyo 30 metro ang layo upang protektahan siya. Ungol. Ungol. Woo. Sa oras na ito, tatlong sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Ito ay isang puting tigre na lumitaw sa kanluran, isang gintong batik-batik na leopardo ang lumitaw sa timog, at isang asul na lobo ang lumitaw sa hilaga. Sila. Sinakop lamang ang apat na direksyon ng silangan, timog, kanluran at puti ng Demon Light City, at pinalibutan ang matandang maya at iba pa. Gayunpaman, ang apat na demonyong hayop na ito na may mga demonyong aura ay huminto ilang dosenang metro ang layo, hindi hihigit sa 1,000. Yung apat. Ang mga demonyong hayop ay nasa ika-4 na antas, at ang kanilang mga demonyong katawan ay nagniningning ng demonyong liwanag, na nakatitig kay Yang Yiyo, na napapaligiran ng mga multo ng 8 kaluluwa ng demonyo sa field na nakapikit. Ungol. Pagkatapos ay umungal ang itim na oso, at ang katawan nito ay puno ng itim na demonyong enerhiya, at agad itong naging isang malakas na lalaki na may hubad na dibdib at likod. Pagkatapos ang puting tigre ay naging isang matandang lalaki na may puting buhok at balbas, na may hawak na isang zen stick na may nakasabit na alak. Ang batik-batik na leopardo ay naging isang binata sa edad na 20s matapos ang isang flash ng khaki light. Sa wakas, ang berdeng lobo ay naging isang masamang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa nakasisilaw na berdeng liwanag. Ang apat na dakilang halimaw ay katumbas ng mga taong Yuanying cultivator. Hindi nakakagulat na ang mga halimaw na hayop at ibon ay maaaring magbago pagkatapos ng ika-4 na pagbabagong nakakatipid sa enerhiya. Ang matandang maya na si Dongting Naenyang ay naningkit ang kanyang mga mata at sinulyapan ang 4 na tao nang walang sinasabi. Sa kanyang puso, nahulaan na niya ang layunin ng 4 na tao o ng 4 na hayop. Akala niya ay walang iba kundi ang makuha ang Luofu Cave Heaven sa binata. Kabanata 745, Pagbabalik kung saan ka nanggaling. Tamang-tama, pagkatapos mag-transform sa anyo ng tao, ang matibay na demonyong itim na oso na kasing lakas ng isang bakal na tore ay humakbang pasulong. Tinitigan ang matandang maya na si Dongting Naenyang at walang pakundangan na nagsabi, kapareha ko, ang batang iyon ay may Luofu Dongtian sa kanya, at dapat mayroon din siyang iba pang mga kayamanan. Ako, matandang oso, ay hindi sakam, kaya paano kung kunin ang isa sa kanila ngayon? Ang tatlo pang iba ay hindi nagsalita ngunit itinuon ang kanilang mga mata sa matandang maya na si Dongting Naenyang, na parabang ang malaking itim na oso ay isang nakakatawang lalaki na kanilang pinadala. Sinulyapan ng reyna ng Dongting ang 4 na tao, malamig na bamantong hininga at sinabi, nagbigay ng pabor ang batang iyon sa aking tribo ng demonyong ibon. Kung maglakas loob kang magkaroon ng ideya tungkol sa kanya, huwag mo akong sisihin sa pagpatay sa kanya. Matapos huminto ng ilang sandali, nagpatuloy siya, speaking of it, siya rin ang benefactor ng iyong Demon Beast Tribe. Huwag kalimutan na mayroong libu-libong demonyong beast cubs at iyong mga tao na nakakulong sa Demon Light City. Bakit gusto mong suklian ang kabaitan ng puot ngayon? Ahem. Sa oras na ito, ang matanda na binago ng puting tigre ay umubo at sinabi, ang iyong kamahalan ay nagbigay ng napakaraming mataas na tunog na dahilan, ngunit gusto mo lamang kumain ng mag-isa.
Kailangan kong ipaalala sa iyo na nilamon ng bata ang malakas na butil ng kaluluwa ng demonyo, at ngayon na ang oras para sa backlash. Kung hindi natin siya ibababa ngayon, wala tayong mapapala sa ilang sandali. Hindi ba't mas mabuti na tayong dalawa ay magsanib puwersa at magbahagi ng matabang tupa na ito ng pantay-pantay? Sa oras na ito, isang malamig na ungol ang umalangaw sa kalangitan ng Demon Light City, at ang tunog ay parang kulog mula sa lahat ng direksyon. Tulad ng inaasahan, ikaw ay isang grupo ng hindi makatao na mga hayop. Ito ay isang matandang boses, na nagmumula sa malayo at malapit. Sa sandaling ito, hindi lamang ang 4 na tao sa gilid ng itim na oso ang nagbago ng kanilang mga mukha, ngunit maging ang matandang maya na si Dongting Naenyang ay sumimangot at sabay na tumangala. Walang kamalay-malay, ilang mga tao ang natagpuan na ang 2 tao, isang matanda at isang bata, ay lumitaw sa bukid. Kahit na malayo sila sa demonyong itim na oso at sa matandang maya na si Dongting Naenyang, walang malinaw na pagtuklas ang magkabilang panig, na nangangahulugan lamang na ang 2 taong lumitaw ay mga Panginoon. Tanging si Dongting Naenyang lamang ang nakakaalam na ang matanda at bata ay mga Panginoon ng tao sa labas ng katawan na yugto. Ang demonyong itim na oso ay agad na nagalit nang siya ay isumpa bilang isang hayop ng matanda ng tao. Siya ay umungal at sumugod sa matanda nang hindi nag-iisip kung kaya ba niya itong talunin. Ang taong bakal na tore na binago ng demonyong itim na oso ay kumislap at sumugod sa 2 tao 100 metro ang layo mula sa kanila. Ang nakataas na palad ay agad na naging isang matulis na paa ng oso at sinampal ang matandang nagmura sa kanila bilang mga hayop. Ikaw na masamang nilalang na hindi alam kung mabubuhay o mamamatay, malamig na ngumuso ang matanda at casual na itinaas ang kanyang kamay para kumaway sa taong bakal na tore na binago ng demonyong itim na oso. Biglang, may tunog ng mga buto na nabali, at ang demonyong itim na oso na si Dahei ay lumipad pabalik na parang saranggola na may putol na tali. Roar! Ang demonyong itim na oso ay sumigaw at lumipad ng paatros, lumapag ng malakas, lumipad ng higit sa 10 metro ang layo. Malakas na tumama sa lupa ang matipuno at makapal na katawan nito, at bumangon ang ulap ng alikabok, ngunit hindi ito katapat sa suntok ng matanda. Pagkatapos ay iginalaw ng matandang lalaki ang kanyang mga paa at akmang susugurin upang bugbugin ang nalulunod na aso, ngunit ang batang nakaputing damit sa tabi niya ay sumigaw, "Xiaoyu, itigil mo ito. Mas mabuting patayin ang halimaw na ito." Obviously, benefactor din ng demon clan niya ang batang iyon, pero hindi niya ginagantihan ang kabaitan niya, pero gustong manakit ng tao. Ano ang silbi ng pagpapanatiling buhay sa kanya? Ang matandang lalaki, na tinawag na Xiaoyu ng batang nakaputing damit, ay tumigil pagkatapos magmura. Sa pag-uusap ng dalawa, kitang-kita na ang batang nakaputing damit ay hindi ang kamukha niya, kundi isang taong kapareho ng henerasyon ng matanda. Pero ang kakaiba ay parang magka-generation ang dalawa, pero Xiaoyu ang tawag ng binata na nakaputi sa matandang lalaki na medyo kakaiba. Kalimutan mo na, ikaw at ako ay lumabas para lutisin ang problema, hindi para hindi pumatay para gumawa ng mas maraming pagpatay. Bagamat nagawa na ito ng halimaw ng itim na oso, mas mali para sa Yaoguang City na hulihin ang mga anak ng halimaw. Inaasahan ang sitwasyon ngayon. Ngayon lang ako umaasa na wala ng buhay na mamamatay. Dahan-daang sabi ng binata na nakaputi. Kumunot ang noo ng matanda at sinabing, "Guro, lagi kang malambot ang puso. Kalimutan mo na, ikaw na ang bahala sa susunod na usapin, at hindi ako makikialam." Ang matandang lalaki, na tinawag na Xiaoyu ng binata na nakaputi, talagang magalang na tinawag ang binata na nakaputing master. Sa kabilang banda, bumangon mula sa lupa ang malaking halimaw na itim na oso at takot na tumingin sa matanda at sa binata na nakaputi. Ngayon napagtanto niya na ang 2 lahi ng tao ay malakas, ngunit hindi sila ng ahas na kumilos. Sa pagkakataong ito, humakbang ang binata na nakaputi na may kalmadong ngiti sa kanyang mukha at dahan-daang naglakad papunta sa field. Gayunpaman, ang 4 na tao na nagbago mula sa demonyong itim na oso, demonyong puting tigre, asul na lobo, at batik-batik na leopardo ay natakot at umatras ng walang malay, na lumayo sa binata na nakaputi. Tanging ang matandang maya na si Dongting Naenyang ang nakatayo, nakatitig sa binata na nakaputi, iniisip na kung ang dalubhasang tao na ito ay maglakas loob na ilipat ang binata na napapalibutan pa rin ng sinaunang kaluluwa ng demonyo, lalaban siya at ipinangako ang unang bagay sa Phoenix King, at dapat niyang gawin ito ng maayos. Sa kabutihang palad, nang lumapit ang binata na nakaputi, ang kanyang mga mata ay dumaan lamang sa kanya, pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang tingin sa halimaw na puting tigre, at pagkatapos ay nagsabi, "Puting tigre, alam ko na ikaw ay miyembro ng angkan ng White Tiger na lumakad palabas ng Great Wilderness 100 taon na ang nakalilipas, at nanirahan sa mga bundok sa loob ng 300 milya mula sa Yaoguang City. Bagamat nakagawa ka ng ilang maliliit na pagkakamali, hindi ito labis, kaya't maaari kong tiisin ito.
Ngayon, sinamantala ang kaguluhan sa lungsod ng Yaoguang, hinimok mo ang isang grupo ng mga halimaw na pumunta at pumatay ng mga buhay na nilalang, na lumabag sa aking bawal, kaya hindi ka na mapigilan ng Nanshanzhou mula ngayon. Dalhin ang iyong grupo ng mga halimaw pabalik sa Great Wilderness. May pagtutol ka ba? Bagaman. Ang binata sa puting salita ay maligamgam, ang kanyang tono ay puno ng hindi mapag-aalinlanganan, at ito ay tila isang utos na gawin ito. Pagkatapos niyang magsalita, ang kanyang buong katawan ay naglabas ng parang bundok na presyon. Dahil dito, nanginginig ang White Tiger Monster. Tumambad sa kanyang background ang binata na nakaputi. Siya ang orihinal na pinuno ng 4 na halimaw, ngunit alam niya ang ilang mga lihim ng Mountain at Sea Realm, kaya nagtago siya sa likod sa simula. Ngayon ay nakatingin sa binata na nakaputi, lihim siyang natutuwa na hindi siya nagpakita, kung hindi ay mapapahamak ang kahihinatnan. Sa puso niya, may naalala rin siyang nakakatakot na tsismis. Sa pagharap sa matandang binata ng binata na nakaputi, ang White Tiger Monster ay nanginginig sa buong katawan, ngunit sinabi sa isang matigas na mukha, "Excuse me, ikaw ba ay isang interface messenger?" Tinitigan ng binata na nakaputi ang matandang White Tiger Monster at tumawa, "Marami kang alam." Bagamat hindi siya nag-oo, hindi rin siya humindi, nakatumbas ng pag-amin na isa siyang interface messenger in disguise. Ang matandang binago ng puting tigre na demonyo ay nanginig ng marinig ang mga salita, at iniyuko ang kanyang ulo sa mukha ng mga mata ng batang nakasuot ng puti, at pagkatapos ay nagmamadaling sinabi, "Narinig ko ang mga matatanda sa tribo na nag-uusap tungkol sa mga alingawngaw ng mensahero ng mundo ng bundok at dagat. Wala akong pinagsisisihan na makilala ang tunay na master ngayon. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko ang aking mga anak sa Great Wilderness." Pagkatapos sabihin ito, kumaway siya sa itim na oso, asul na lobo, at nakita ang leopardo sa tabi niya, at sa susunod na sandali ay naging isang ilaw ng demonyo at lumipad sa kalangitan at umalis sa Demonlight City. Siyempre, nang umalis siya, tinawag niya ang lahat ng halimaw sa Demonlight City na may mahabang dagandong. Sa loob lamang ng 10 paghinga, umalis na ang lahat ng halimaw. Sa oras na ito, ang batang lalaki na nakasuot ng puti ay ngumiti sa matandang Maya, ngunit ibinaba niya ang kanyang henerasyon at sinabi, "Ano ang masasabi mo, munting Maya?" Ang matandang Maya na si Dongting Nayanyang ay tinawag na, "Maliit na Maya," ng batang nakaputing damit, ngunit hindi man lang siya naglakas loob na magalit, dahil malabo rin itong alam ang pagkakakilanlan ng binata na may ngiti sa kanyang harapan mula sa pag-uusap ng batang nakaputing damit at ng demonyong puting tigre. Bilang isang 5th-turn Great Demon, natural na hindi masama ang kanyang kaalaman at karanasan. Interface Messenger. Nang marinig niyang sinabi ng White Tiger Demon ang 4 na salitang ito, nagulat ang matandang Maya na si Dongting Nayanyang. Ang 4 na salitang, Interface Messenger, ay talagang isang alamat sa mundo ng bundok at dagat. Ang matandang Maya na si Dongting Nayanyang ay lumabas sa isipan ng mga alingawngaw na umiikot sa mundo ng bundok at dagat, na tungkol sa Interface Messenger. Malawak umano ang cultivation world at ang bundok at dagat ay isa lamang sa maliliit na mundo sa malawak na cultivation world. Gayunpaman, ang kinokontrol ng Interface Messenger ang impormasyon na humahantong sa malawak na mundo ng paglilinang mula sa mundo ng bundok at dagat, at siya rin ang messenger na nagpapanatili ng isang mundo. Walang nakakaalam kung paano mayroong mga Interface Messenger sa mundo ng bundok at dagat, ngunit alam ng lahat na may mas advanced na mga mundo ng paglilinang sa labas ng mundo ng bundok at dagat. Kung gusto mong tumawid sa kalangitan at umalis sa mundo ng bundok at dagat at pumunta sa mas malawak na mundo ng paglilinang, kailangan mong pumasa sa pagsubok ng Interface Messenger. Kung gaano kalakas ang Interface Messenger, walang makakapagsabi, ngunit may bulong-bulungan na ang isang master ng palasyo ng Sanctuary of the Human Race sa mundo ng bundok at dagat, ang Butian Palace, ay minsang hinamon ang Interface Messenger, ngunit napigilan ito ng isang galaw. Sa mundo ngayon, alam ng matandang Maya na ang mundo ay pinangungunahan ng mga Yuanying Realm Cultivator, ngunit lihim na mayroong malalakas na lalaki sa out-of-body realm. Gayunpaman, bilang superpower ng Holy Land of the Human Race, ang Lord of the First Palace ay talagang isang top-notch strongman sa Mountain and Sea Realm sa mata ng matandang Maya, at malamang na malalampasan niya ang out-of-body realm. Kahit na ang ganoong kalakas na tao ay pinigilan ng Interface Messenger sa isang galaw, kaya naiisip kung anong uri ng Taoism ang Interface Messenger. Sa simula pa lang, inakala ng matandang Maya na ang binata na nakaputi at ang matandang lalaki ay parehong mga cultivator sa out-of-body realm, ngunit ngayon, nang ang binata na nakaputi ay naglabas ng malakas na aura laban sa White Tiger Monster, kahit siya, isang 5th-turn Great Monster, ay nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan sa kanyang puso. Nang marinig ang binata na nakaputi na tinatawag ang kanyang munting Maya, si Dongting Nayanyang, ang matandang Maya ng ika-5 pagliko na dakilang demonyo, ay hindi nang ahas na magpakita ng kahit katiting na kawalang kasiyahan.
Huminga siya ng malalim at sinabing, sa pag-uulat sa messenger, wala akong intensyon na saktan ng binatang iyon, ni hindi ko sinasadyang pumunta sa Yaoguang City. Gusto ko lang ay welcome ang hari ng ating tribo, ang Phoenix, pabalik sa Great Wilderness. Ngunit ang binatang iyon na pinagmumultuhan ng kaluluwa ng demonyo ay gumawa ng pabor sa aking haring Phoenix. Ngayon siya ay nasa panganib na maging isang demonyo at backlash. Ang maliit na demonyo ay magagawa lamang ang aking makakaya upang mabayaran ang kabutihan ng pagpisa para sa aking haring Phoenix at tabyusan ang aking mga kasalanan sa sugo. Kapag nasa panganib na ang binata, aakayin ng maliit na demonyo ang grupo ng mga demonyong ibon palayo at babalik sa dakilang ilang. Naaalalang magalang na tinawag ng matandang lalaki ang binata na nakaputi bilang kanyang Panginoon noon, at ang kalagayan ng matanda na wala sa katawan ay maihahambing sa ikalimang antas ng lahi ng demonyo, ngunit siya ay lingkod lamang ng binata na nakaputi. Ang binatang nakaputi na ito ay malamang na ang maalamat na interface messenger. Napilitan ng matandang maya na ay pangako sa maliit na Phoenix na protektahan si Yang Yiyo, kaya nasabi lang niya ang mga salitang ito sa takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, tumanggo ang binata na nakaputi at sinabing, "Munting Maya, maalalahanin ka. Hindi mo ginagantihan ng puot ang kabutihan. Ang sarap makaganti ng pabor. Mahahanap ng iyong grupo ng mga demonyong ibon ang maliit na Phoenix, na magiging magandang bagay para sa iyo sa hinaharap sa Great Wilderness. Trituhin ng mabuti ang maliit na Phoenix kapag bumalik ka. Magkakaroon ka ng pagkakataon sa hinaharap, kaya huwag ka nang mag-isip pa." Nanginig ang matandang maya na si Dongting Naenyang nang marinig niya ito. Nang magsasalita na sana siya, malutong na sinabi ng maliit na Phoenix sa tabi niya, "Paano ang kapatid ko?" Mangyaring iligtas siya. Habang nagsasalita, itinaas ng maliit na Phoenix ang kanyang maliit na kamay at tumingin kay Yang Yiyo, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa binata na nakaputi, walang anumang takot sa mukha nito. Tumingin ang binata na nakaputi sa maliit na Phoenix at ngumiti, "Siyempre, bumalik ka sa pinanggalingan mo. Pero huwag kang mag-alala, Little Phoenix, hindi ko siya sasaktan." Ngunit ngayon ay nanganganib siyang maging demonyo at mag-backlash, kaya hindi siya angkop na manatili sa Mountain at Sea Realm. "Binabantayan ko ang Mountain and Sea Realm pero ayokong may dumating pang demonyo sa Mountain and Sea Realm." Sa pamamagitan lamang ng pagpapalam sa kanya na bumalik sa kanyang pinanggalingan ay ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanya at sa Mountain at Sea Realm. Kung nag-aalala ka tungkol sa kanyang kaginhawaan, maaari mong bigyan siya ng isang patak ng dugo ng Phoenix. Magkikita kayo in the future kung kayo ang nakatadhana. Bilang isang banal na ibong Phoenix na may minanang mga alaala, dapat mong natural na maunawaan na hindi ako nagsinungaling sa iyo. Ang pagpapaalis sa kanya mula sa Mountain and Sea Realm patungo sa labas ng mundo ay maaaring masugpo ang panganib na maging demonyo siya. Ang munting Phoenix ay tumanggo na parang may sapat na gulang nang marinig niya ito. Walang sabi-sabi, iniunat niya ang kanyang maliit na kamay at pinitik ang kanyang mga daliri. Isang patak ng dugong lavender ang agad na pumasok sa noo ni Yang Yiyo. Pagkatapos, hinawakan si Dower sa kanyang mga bisig, yumuko siya ng bahagya sa binata na nakaputi at sinabi, "Pakiusap, paalisin mo ang aking kapatid, guro." "Sige, tawagin mo lang akong Watching Liang." Sa wakas ay sinabi ng binata na nakaputi ang kanyang pangalan sa maliit na Phoenix Watching Liang. Pagkatapos sabihin iyon, iwinagayway ni Watching Liang ang kanyang mga kamay kay Yang Yiyo, na pinagmumultuhan ng sinaunang espiritu ng demonyo, at gumawa ng libu-libong spells sa isang iglap. Sa susunod na sandali, sa likod ni Yang Yiyo, ang espasyo ay umikot, at isang liwanag ang sumikat, at isang pinto ang lumitaw. Ang mga pupil ng matandang maya ay biglang lumiit, ngunit nakita niya na ang binata na nakaputi ay talagang gumagamit ng kapangyarihan ng espasyo, at siya ay nagulat. "Pumunta ka." Kinurot ni Huaqilyang ang kanyang hand seal at itinulak si Yang Yiyo sa hangin, at agad na pumasok ang katawan ni Yang Yiyo sa space portal at nawala. Pagkatapos ay gumalaw ang mukha ni Huaqilyang, at sinulyapan niya ang katawan ni Yin Jingan sa lupa. Ikanaway niya ang kanyang kamay at kinuha ang isang itim na palayok na garapon mula sa katawan ni Yin Jingan, at ngumiti sa sarili, "Ikaw ay isang batang nabighani. Tutulungan kita. May utang ka sa akin kapag nagkita tayo sa hinaharap." Pagkatapos sabihin iyon, ipinadala rin ni Huaqilyang ang itim na Potterigor sa space portal, pagkatapos ay binawi ang kanyang kamay, at nawala ang space portal. Kabanata 746 na pagbabalik sa lupa. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, ngunit iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Ang unang pakiramdam ay uhaw, ang pakiramdam na gustong uminom ng tubig. Ito ay napaka hindi makatwiran para sa kanya, isang cultivator na nakapasok na sa nascent soul realm. Ang gutom at uhaw ay hindi lumitaw sa loob ng maraming taon, at tila hindi pa niya naramdaman ang ganitong pakiramdam mula nang siya ay pumasok sa cultivation realm. Matapos ang magsasaka ay makagawa ng tunay na chi sa kanyang katawan, maaari nitong masiyahan ang paggana ng katawan.
Ang mga ordinaryong tao lamang ang makakaramdam ng gutom at uhaw. Kaya si Yang Yiyo ay puno ng kababalaghan. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay naging malinaw ang kanyang kamalayan, at naalala niya ang lahat sa kanyang isipan. Naalala niya na pagkatapos lunukan ni Yin Jingan ang pottery jar na nagselyo kay Kier, sumabog kaagad ang kanyang ulo, at ang kanyang puso ay puno ng nakamamatay na kaisipan. Gusto lang niyang patayin si Yin Jingan at ipaghiganti si Kier. Pagkatapos, tila narinig niyang sinabi ng master na maaari niyang lunukan ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo upang patayin si Yin Jingan, at pagkatapos ay nilunok niya ang isang buong 8 butil ng kaluluwa ng demonyo. Pinaalalahanan din siya ng master na huwag lunukan ang napakaraming butil ng kaluluwa ng demonyo, at sinumpa niya ang matanda bilang kapalit. Pagkatapos, ang 8 Demon Soul Beads ay gumawa ng isang malakas na puwersa na hindi niya kontrolado, at ang kanyang kamalayan ay unti-unting kumupas. Malabo niyang naalala na tila pinatay niya si Yin Jingan, ngunit pagkatapos ay ang backlash ng 8 Demon Soul Beads ay sumiklab din, at ang kanyang huling kamalayan ay nawala, nakalimutan ang lahat. Ang alam lang niya ay nasa Demon Light City siya noon, ngunit ngayon ay nasa walang katapusang desyerto siya na may mga poplar tree na nakatayo sa buhangin. Ito, nananaginip ba ako? Tumingin si Yang Yiyo sa malawak na desyerto at sinabi sa sarili. Sa sandaling ito, siya ay nasa desyerto, na walang kinalaman sa Demon Light City. Gurgle. Sa oras na ito, ang kanyang tiyan ay nagprotesta, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay tuyo at basag, at gusto niyang uminom ng tubig. Dapat panaginip lang. Paano ako, isang Yuanying cultivator, ay magugutom at mauuhaw? Sinabi ni Yang Yiyo sa kanyang sarili na may mapait na ngiti, ngunit sa sumunod na sandali ay namutla ang kanyang mukha. Sapagkat nalaman niyang totoo ang gutom at uhaw, at hindi ito madaya, at ang pinakamahalaga ay nalaman niyang wala na ang kanyang paglilinang, at tila siya ay ganap na naging ordinaryong tao. Paano, posible ba ito? Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay natitiyak ni Yang Yiyo na ito ay hindi isang panaginip, ngunit isang tunay na pag-iral. Ang lahat ng ito ay totoo, ang disyerto ay totoo, ang poplar forest ay totoo, ang kanyang gutom at uhaw ay totoo, at ang pagkawala ng kanyang paglilinang ay totoo rin. Bilang isang cultivator, ang pag-alam na wala na ang kanyang cultivation at naging ordinaryong tao na siya ay mas mahirap tanggapin kaysa sa pagpatay sa kanya. Matanda, nandyan ka ba? Tinawag ni Yang Yiyo ang kanyang amo sa nanginginig na boses. Medyo naunawaan na niya ngayon na ang pagkawalan ng kanyang cultivation ay malamang na nauugnay sa katotohanan na nakalunok siya ng 8 demonyong butil ng kaluluwa sa isang hininga. Ang huling bagay na naalala niya sa kanyang kamalayan ay napagkatapos niyang lunukan ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo at patayin si Yin Jingan, ang mga butil ng kaluluwa ng demonyo ay nag-backfire. Ito ay dapat na ang makapangyarihang Demon Soul Beads na nag-backfire at naging sanhi ng pagkawalan ng kanyang cultivation. Kahit na hindi malinaw kung ano ang nangyari pagkatapos, malinaw na siya ay nasa Demon Light City, ngunit ngayon siya ay nagpakita dito. Wala na ang Little Phoenix, Daor at iba pa, ngunit sa sandaling ito ay nag-aalab ang puso ni Yang Yiyo, at wala siyang pakialam sa kahit ano. Ngayon ay gusto na lang niyang makipag-ugnayan sa matanda para magtanong tungkol sa kanyang paglilinang. Kung ang kanyang paglilinang ay talagang nawala, kung gayon ang lahat ay tapos na para sa kanya. Inaasahan pa rin niya ang pagbabalik sa Earth, kung saan may malaking pamilyang naghihintay sa kanya. Kung walang paglilinang, hindi niya makikilala ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan sa buhay na ito. Pagkatapos tumawag sa master, walang sumagot sa loob ng mahabang panahon, na nagpalubog sa puso ni Yang Yiyo. Nang ayaw na niyang tawagin ang Panginoon sa pangalawang pagkakataon, sa wakas ay naalala niya ang boses ng matanda sa kanyang isipan, at bigla siyang nagkaroon ng ganang umiyak. Hanggat naroon pa ang matanda, magaan ang pakiramdam niya. Natatakot ka ngayon, bata ka. Anong ginawa mo kanina? Ikaw lang ang naglakas loob na lunukan ang 8 sinaunang kwintas ng kaluluwa ng demonyo. Buhay ka pa at may sarili kang kamalayan. Ito ay mabubuting gawa ng iyong mga ninuno. Hindi pinabulaanan ni Yang Yiyo ang matanda. Muling nadurog ang puso niya matapos marinig ang boses ng matanda, dahil sa sandaling ito narinig niya ang boses ng matanda na napakaliit, kasing lambot ng lamok. Kung hindi dahil sa boses ng matanda ang tumutunog sa kanyang isipan, hindi na maririnig ang ganoong kaliit na boses sa mga karaniwang usapan sa labas. Alam ni Yang Yiyo na ang matanda ay malamang na nagbayad ng malaking halaga para sa kanyang sarili sa pagkakataong ito, at marahil ito ang pinakamalaking halaga kailanman. Bigla, ang kanyang puso ay napuno ng matinding pagkakasala, at sinabi niya sa nanginginig na boses, "Guru." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, naputol siya ni Yun Changxi. "Sige, ano ang silbi ng isang may sapat na gulang na nag-aalangan? Ang iyong Panginoon ay hindi mamamatay sa Tiyan Kun Pot, ngunit ang oras ng pagtulog ay mas mahaba. Pagkatapos ng araw na ito, ang daan ng paglilinang ay talagang nakasalalay sa iyo.
Walang gaanong oras ang iyong Panginoon, kaya sasabihin ko sa iyo ang ilang mahahalagang punto, kaya mangyaring tandaan ang mga ito. Una, hindi talaga nawala ang iyong paglilinang. Sa iyong Panginoon dito, hindi ito magiging masama. Ang iyong kasalukuyang estado ay tila wala na, ngunit ang iyong dantian ay naroon pa rin, at ang iyong nascent soul lamang ang nawala. Ito ang kinahinatnan ng backlash ng 8 demonyong kaluluwa. Kahit na ang kapangyarihan ng mga kaluluwa ng demonyo ay may sakit ng backlash, ito rin ay tunay na kapangyarihan. Karamihan sa mga tao ay hindi maaaring pinuhin ito sa lahat. Ginamit ng iyong Panginoon ang kanyang sariling kapangyarihan ng kaluluwa upang ganap na masil at i-fuse ito sa iyong nascent soul, ngunit dahil ang kapangyarihan ng 8 kaluluwa ng demonyo ay masyadong malakas, kaya kailangan silang masil pansamantala. Ano? Kailangan mong gawin sa hinaharap ay unawain ang kalikasan ng langit at lupa at patalasin ang iyong isipan, upang mawala ang backlash ng kapangyarihan ng 8 sinaunang kaluluwa. Huwag maiinip sa prosesong ito, dahan-dahan lamang na damhin at unawain ito. Isang araw, ang mga kaluluwa ng demonyo sa iyong nascent soul ay ganap na mawawala, at ang iyong nascent soul ay lalabas, at ang iyong cultivation ay babalik sa sarili nito. Sa panahong ito, ang iyong espiritual na kapangyarihan ay umiiral pa rin, ngunit tandaan na kahit na ito lamang ang espiritual na kapangyarihan na maaari mong gamitin, hindi mo ito dapat gamitin ng madali, kung hindi ang lahat ng iyong mga nakaraang pagsisikap ay nasasayang, at ito ay maaaring maging sanhi ng iyong nascent soul, na ang iyong Panginoon ay maingat na tinatakan. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng 8 sinaunang kaluluwa ng demonyo ay muling magbabalik, at hindi ka mailigtas ng mga Diyos. Sa hinaharap, bago tuluyang maalis ang backlash ng 8 demonyong kaluluwa at muling lumitaw ang nascent soul, maaari mo na lang ituring ang iyong sarili bilang isang ordinaryong tao, at tumuon sa pagpapatalas ng iyong isip at pag-unawa sa daan ng langit, upang makamit mo ang tao. Pangalawa, hindi na ito ang Shunhai Realm, at bumalik ka na sa Earth Kyushu. Ginagawa ito ng isang taong nagngangalang Huaqilyang sa Shunhai Realm. Isa siyang interface messenger sa Shunhai Realm, ngunit sa palagay ko, miyembro siya ng isang superpower sa cultivation world. Kapag bumalik ka sa Shunhai Realm sa hinaharap, dapat kang mag-ingat sa taong ito, ngunit hindi mo kailangang mag-ingat. Sa ngayon, hindi ako sigurado kung kaaway ba siya o kaibigan. Pangatlo, si Huaqilyang, bilang isang interface messenger ng Shunhai Realm, ay dapat magkaroon ng interface portal sa cultivation world, na nangangahulugan na ang Shunhai Realm ay tiyak na makakapunta sa cultivation world. Kapag pumunta ka sa mundo ng paglilinang isang araw, kung mayroon kang anumang mga paghihirap, maaari kang humingi ng kanlungan mula sa iyong dalawang nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na babae, at ipapasa ko ang impormasyon tungkol sa paghahanap sa kanila sa iyo. Ngunit tandaan, pagkatapos mong pumunta sa mundo ng paglilinang, huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa akin, kung hindi, ito ay magdadala lamang ng gulo sa iyo at sa iyong mga nakatatandang kapatid. Kung tatanungin ng mga nakatatandang kapatid mo, sabihin mo sa kanila na ikaw ang alagad na nagmana ng legacy na naiwan ko. Ikaapat, tatatakan ng Master ang ilan sa mga mahiwagang kapangyarihan na nilikha ng Master sa iyong kamalayan. Kapag naabot mo ang out-of-body state at nilinang mo ang Yin-Yang God sa hinaharap, ang selyo ay tatanggalin at maaari kang magsanay. Ang pakikinig sa mga detalyadong babala at paliwanag ng Master na parabang ipinapaliwanag niya ang kanyang huling mga pangyayari, nakaramdam siyang Yin ng labis na hindi komportable. Sa pagkakataong ito ay alam niyang napakalaking halaga ang ibinayad sa kanya ng matanda. Pagkatapos magsalita ng Master, sa wakas ay naunawaan ni Yang Yin ang nangyari noong panahon na siya ay nabackfire ng 8 Demon Soul Beads. Mula sa bibig ng Master, nalaman niya na si Daor ay kinuha ng maliit na phoenix, at binigyan siya ng maliit na phoenix ng isang patak ng dugo ng phoenix. Ang patak na ito ng dugo ng phoenix mula sa maliit na phoenix ang nagpatatag sa kanyang dantian, na halos gumuho, at nagbigay ng oras sa Master na silyuhan ang nascent soul at sugpuin ang backlash ng 8 demonyong kaluluwa. Sa ganitong paraan, ibinalik din ng munting phoenix ang kanyang hatching grace. Kung tungkol kay Daor na kinuha ng maliit na phoenix, maaaring hindi ito isang masamang bagay. Nakahinga pa rin si Yang Yin at babalik sa mundo ng bundok at dagat para hanapin siya sa hinaharap. Okay, napaliwanag ko na lahat ng dapat kong sabihin sa iyo. Dapat mong alagaan ang iyong sarili sa hinaharap, natahimik ang boses ni Yun Changxi habang nagsasalita siya. Sa pagkakataong ito, si Yang Yiu ay nabigla sa lahat, at malinaw kong naramdaman na ang hininga ng Master ay ganap na nawala. Matanda. Sigaw ni Yang Yiu na may pulang mata. Bagamat sinabi ng amo na hindi siya mamamatay, ngunit matutulog lamang, ngunit hindi na siya muling gising pagkatapos makatulog, nakapareho ng patay. Sa sandaling ito, labis na hindi komportable si Yang Yiu. Napaupo siya mula sa lupa at gustong yumuko sa matanda, ngunit nang igalaw niya ang katawan ay parang may hinawakan siya sa kamay. Tumingin siya sa ibaba at nakita niya na ito ay isang madilim na palayok na garapon.
Agad namang nabigla si Yang Yio, at tuwang-tuwang binuksan ang pottery jar. Sa susunod na sandali, lumiwanag ang kulay abong kinang mula sa garapon ng palayok. Sir! Sa nanginginig na boses, ang ghost cultivator na si Wu Mokyo ay nagpakita sa harap ni Yang Yio. Here, biglang namulat si Yang Yian sa sandaling ito. Alam niya na ang espiritu ng pottery jar na nilamon noon ni Yin Jing'an ay hindi Kier. Tila si Yin Jing'an ay may higit sa isang palayok na garapon sa kanya, at si Kier ay buhay pa. Kabanata 747, isang malaking porma sayon sa kagubatan ng poplar. Matapos makita si Wu Mokyo, ang kalungkutan ni Yang Yian para sa kanyang amo ay sa wakas ay nalihis. Kahit na ang backlash na dulot ng paglunok sa 8 kaluluwa ng demonyo sa isang hininga ay malaking halaga, ito ay a blessing in disguise. Sa hindi inaasahan, si Kier ay hindi namatay, hindi nilamon ni Yin Jing'an, at nabubuhay pa. Gayunpaman, ayaw masyadong isipin ni Yang Yian kung paano lumitaw si Wu Mokyo sa tabi niya sa isang garapon ng palayok. Habang nabubuhay siya, ayos lang. Mr. Matapos kumalma si Wu Mokyo, narinig niyang tinatawag ni Yang Yian ang kanyang pangalan. Sa wakas ay natitiyak niyang nakita na niya ang Panginoon. Hindi na siya nakapagpigil at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Yang Yian at napaluha. Sa simula, nahulog si Wang Zongren sa bangin at pumunta siya upang iligtas siya. Siya ay hindi maipaliwanag na nagpakita sa Changbai altar. Pagkatapos siya at si Yang Yian ay nagmamadaling nagkita sa pagbagsak ng altar. Nang walang sabi-sabi, natangay sila sa bagyo sa kalawakan at lumitaw sa Mountain and Sea Realm. Alam ni Wu Mokyo na si Mr. Yang Yian ay malamang na dinala sa Mountain and Sea Realm sa pamamagitan ng Space Storm. Sa isang ganap na hindi pamilyar na mundo, dinala niya si Wang Zongren sa buong mundo upang hanapin ang kanyang sariling Panginoon. Ang kalungkutan at hirap sa panahong ito ay hindi kayang abutin ng mga tagalabas. Bagamat nagkaroon siya ng pagkakataon na makamit ang mahusay na pagiging perpekto ng Golden Elixir, kalaunan ay nakatagpo siya ng Chi-Moxing ng Yin Yang Business, isang master sa huling yugto ng Nascent Soul, at sa wakas ay nabuklod sa isang pottery jar. Sa oras na iyon, narinig ni Wu Mokyo na ipapadala siya ni Chi-Moxing sa tunay na amo ng Yaoguang City upang magsanay ng martial arts. Akala niya ay hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makita muli ang kanyang Panginoon sa buhay na ito, ngunit ngayon ay nakita niyang buhay ang kanyang Panginoon na si Yang Yio. Matapos makita si Yang Yio, sa wakas ay hindi napigilan ni Wu Mokyo na niyakap si Yang Yio at napaluha pagkatapos ng mga hinaing at pagdurusa na dinanas niya sa nakalipas na ilang taon. Naiintindihan ni Yang Yio ang mga hinaing sa puso ng dalaga at hinayaan niyang umiyak si Wu Mokyo sa kanyang mga bisig. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan niyang tinapik ang balikat ni Wu Mokyo at sinabing, "Kier, huwag kang umiyak, tapos na ang lahat. Nakalabas na tayo sa mundo ng bundok at dagat at bumalik sa lupa. Ngayon ay uuwi na tayo." Nang inag si Wu Mokyo nang marinig niya ito, "Sir, bumalik na ba tayo sa lupa?" Sa sandaling lumabas siya, nakita niya si Yang Yio, at hindi niya tiningnan ang kapaligiran sa malalim na disyerto. Ngayon ay labis siyang nasasabik na marinig na si Yang Yio ay lumabas sa mundo ng bundok at dagat at bumalik sa lupa. "Well, bumalik na ako," nang magsalita si Yang Yio. Ito ay talagang hindi totoo tulad ng isang panaginip, ngunit sinabi ng master na siya ay bumalik sa lupa. At pagkatapos magising, nalaman din niya na ang lugar na ito ay talagang isang natatanging kapaligiran sa mundo. "Originally, I thought it will take some time and twists to come back, but I didn't expect it to be unexpected." Ayon sa kanyang orihinal na plano, babalik siya sa Sanshiu City upang hanapin ang magkapatid na Zug, at pagkatapos ay pumunta sa Zhongshanzhou upang hanapin ang daanan ng bundok at dagat, at pagkatapos ay babalik sa lupa. Gayunpaman, nang dumaan siya sa Yaoguang City, hindi lang niya natagpuan ang pangalawang apprentice at si Wu Mokyo, ngunit madaling bumalik sa lupa. Isinasantabi ang mga pasikot-sikot na nangyari sa gitna, ang makabalik lang pagkatapos ng mahigit 5 taon ay talagang napabuntong hininga si Yang Yio. Salamat sa interface messenger na tinatawag na Hua Qingliang sa bibig ng master, pinabalik siya. Ngayon ay tila maaaring lumitaw si Kier sa kanyang tabi, nagawa rin ni Hua Qingliang. Ayon sa mga salita ng master, direktang binuksan ni Hua Qingliang ang space portal at ipinadala siya sa lupa. Hindi maisip ni Yang Yian ang gayong mahiwagang pamamaraan, at iningatan niya si Hua Qingliang sa kanyang puso. Sayang at hindi na bumalik si Dower, at hindi nahanap ng iba. Hindi siya pumunta sa Sanshiu City para dalhin ang munting monghe, hindi nakilala ang magkapatid na Zug, at hindi nagpaalam kay Ye Waxan. Nariyan din sina Linuo, ang demonyong haring si Xiaobai, at Hao Dudu na nagpunta sa Great Wilderness upang sundan ang kanyang sinumpaang kapatid na si Bai Qi at ang kanyang asawa sa Great Wilderness. At iba pa. Bagamat may mga panghihinayang sa kanyang puso, kumpara sa kanila, mas masaya si Yang Yian na makabalik sa Earth sa sandaling ito. Para naman sa mga kamag-anak at kaibigan sa Mountain and Sea Realm,
naisip ni Yang Yian na babalik siya at hahanapin sila mamaya. Dahil nakakalabas-masok siya, dapat may paraan para makapunta ulit sa Mountain and Sea Realm. Ang lugar kung saan binuksan ni Hua Qingliang ang space portal para palabisin siya ay wala na saan man sa Earth, kundi sa disyerto lamang. Para sa mga bihasa sa Taoismo, dapat mayroong malalim na kahulugan. Kaya naisip ni Yang Yiu sa kanyang puso na titingnan niya kung mayroong anumang espesyal tungkol sa disyerto. Baka may daanan papunta sa Mountain and Sea Realm. Huminahon si Wumakyo sa ilalim ng ginhawa ni Yang Yiu, at pagkatapos ay muling nagbago ang kanyang mukha, na parang may naalala, at bigla siyang lumuhod sa harap ni Yang Yiu. Here, bumangon ka, huwag kang lumuhod palagi. Di ba sabi ko huwag kang lumuhod? Kumunot ang noo ni Yang Yiu. Napahikbi si Wumakyo at sinabing, Sir. Nabigo akong protektahan si Aren. Baka pinatay na siya ngayon. Natigilan si Yang Yiu nang marinig niya ito, at pagkatapos ay tumawa siya, tinulungan si Wumakyo na tumayo at nagsimulang sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang buhay sa Mountain and Sea Realm, at kalaunan ay nakilala niya si Wang Zongren sa Yaoguang City at gumawa ng kaguluhan sa Yaoguang City, at iba pa. Nang matapos magsalita si Yang Yiu, nagulat at natuwa si Wumakyo. Hindi niya inaasahan na mali ang iniisip ni Yang Yiu na siya ay nilamon ni Yin Jing'an, at ipaghiganti siya at labanan si Yin Jing'an. Siya ay labis na naantig, at ang mga mata ni Wumakyo ay puno ng kinang nang tumingin siya kay Yang Yiu. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiu, pinakawalan niya ang kanyang pangalawang apprentice na si Wang Zongren mula sa Luofu Mountain. Nang lumabas si Wang Zongren at nakita si Wumakyo, namula rin ang kanyang mga mata. Si Wumakyo ay hindi patay, at sa wakas ay hindi siya nag-alala. Kung hindi, hindi niya alam kung paano haharapin ang kanyang amo sa hinaharap. Sabay silang tatlo na nagkwentuhan, at kanya-kanyang buntong hininga, ngunit lahat sila ay masaya sa pagbabalik. Pagkatapos, tumingin si Yang Yian kay Wumakyo at nakita na ang kanyang tunay na espiritong katawan ay napakadilim, maliwanag na siya ay malubhang nasugatan, kaya't sinabi niya, Kier, ang iyong kaluluwa ay hindi matatag, hahayaan kitang pumunta sa Luofu Palace para gumaling. Masunerang tumanggo si Wumakyo. Siya ay talagang malubhang nasugatan nang makilala niya sina Chi Moxing at Chi Moxing, at siya ay tinatakan sa isang palayok na garapon na espesyal na ginamit upang ikulong ang kaluluwa. Araw-araw siyang nanghihina. Ngayon ay pilit na lamang siyang kumapit pagkatapos makipagkitang muli kay Yang Yian. Kailangan talaga siyang maalaga ng maayos pabalik sa kalusugan. Pagkatapos ay iwinagayway ni Yang Yian ang kanyang kamay at dinala si Wumakyo sa Luofu Cave Heaven at inilagay siya mismo sa Luofu Palace. Hiniling din niya sa bagong espiritu ng Luofu Cave Heaven, si Lao Gui, na pangalagaan mabuti si Wumakyo at hayaang tulungan ni Lao Gui si Wumakyo na makahanap ng ilang henyong kayamanan upang maibalik ang kanyang kaluluwa. Ngayon si Lao Gui ay naging bagong espiritu ng Luofu Cave Heaven. Alam niya kung anong uri ng mga makalangit na materyales at kayamanan ang umiiral sa Luofu Cave Heaven, at maraming mga espiritual na gamot sa ganoong kalaking Luofu Cave Heaven, ngunit ngayon ito ay ang treasure house ni Yang Yian. Inayo si Wumakyo na magpagaling sa Luofu Palace dahil ang Luofu Palace mismo ay espesyal at makakatulong ng malaki sa pagbawi ng kaluluwa, na ginagawa itong pinakaangkop na lugar para sa Wumakyo. Ang Luofu Hall ay isa ring pinakamahalagang lugar sa buong Luofu Cave Heaven. Mayroong hindi mabilang na mga libro sa iba't ibang mga lihim na pamamaraan ng paglilinang. Naisip ni Yang Yian sa kanyang sarili na pagkatapos bumalik, permanenteng ilalagay niya ang Luofu Cave Heaven sa kanyang bayan na Yunmen, na gagawin ng Yunmen na isang tunay na banal na lugar para sa paglilinang sa lupa. Matapos makapasok si Wumakyo sa Luofu Cave Heaven, lumingon si Yang Yian at sinabing, Eren, pumunta ka at tumingin sa paligid upang makita kung mayroong anumang porma sayon. Sa palagay ko ay may malalim na kahulugan si Hua Qingliang sa paglalagay sa akin dito. Malamang na mayroong daanan ng bundok dagat dito. Oo, guro, pupunta ako at tingnan ito kaagad. Alam din ni Wang Zongren na ang kanyang amo ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao ngayon, at hindi niya masuri ang anumang porma sayon. Bilang isang apprentice, siya ay nasa gitnang yugto ng Golden Core. Ang pag-aalaga sa amo ang pinakadakilang responsibilidad niya. Matapos panoorin ang kanyang apprentice na umalis, mapait na ngumiti si Yang Yian sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na balang araw mahuhulog siya sa puntong paprotektahan at aalagaan siya ng kanyang apprentice. Hindi pa rin alam kung gaano kalaki ang disyerto, kung ito ay kabilang sa hangganan ng disyerto ng Kyushu o sa isang dayuhang disyerto. Pagkaraan ng ilang sandali, lumipad si Wang Zongren at sinabing may ngiti sa kanyang mukha, Guro, tama ka talaga. May formation na 300 metro ang layo mula sa poplar forest na ito, ngunit hindi ko maintindihan kung ito ay isang space formation o isang passage formation na humahantong sa mundo ng bundok at dagat. Kunin mo at tingnan mo, sabi ni Yang Yian na may iniisip.
Pagkalipas ng ilang minuto, sinundan ni Yang Yian ang kanyang apprentice sa 300 meter na lugar ng Poplar Forest at nakita ang porma sayon na natagpuan ni Wang Zhongren. Halos sa unang sulyap, natukoy niya na ito ay isang space transmission formation, na nangangahulugang ito ay walang alinlangan na isang passage formation na humahantong sa mundo ng bundok at dagat. Bukod dito, ang porma sayon na ito ay isang napakakumpletong transmission formation, ngunit hindi ito suportado ng kapangyarihan ng Spirit Stone at hindi maaaring gumana. Hanggat inilalagay ang espiritong bato, maaari itong magamit. Tuwang-tuwa si Yang Yian. Hanggat umiiral ang Poplar Forest Formation na ito, magiging mas maginhawang bumalik sa mundo ng bundok at dagat sa hinaharap. Maaari siyang bumalik anumang oras. Pagkatapos mag-iwan ng marka, hiniling niya kay Wang Zhongren na ganap na ilibing ang porma sayon upang maiwasan ang anumang problema. Pagkatapos nito, naghanda ang guro at ang alagad na umalis. Ang pag-uwi sa lalong madaling panahon ng pag-asa sa kanilang mga puso. Ang pagkalkula ng oras, mula sa oras na umalis sila sa kanilang tahanan sa Changbai Mountain at pumasok sa Mountain and Sea Realm, ang kabuuang oras na kanilang pinagdaanan ay higit sa 5 taon, ngunit 6 na taon. Kabanata 748 Hikers huminto ng kotse. Magagamit na ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan, ngunit hindi niya ito magagamit. Maaari lamang niyang makipag-usap sa Luofo Cave Heaven at Chen Kunpot sa pamamagitan ng kanyang isip, at siya ay isang ordinaryong tao lamang. Ang Luofo Cave Heaven at Chen Kunpot ay parehong mga kayamanan na kanyang pino, kaya maaari niyang gamitin ang mga ito ng may pag-iisip. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang espiritual na kamalayan. Sinabi ni Master na hindi niya dapat gamitin ang kanyang espiritual na kamalayan ng madali, upang hindi maging sanhi ng backlash ng 8 kaluluwa ng demonyo. Sa wakas ay tinatakan niya ito, kaya hindi niya dapat sayangin ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sa makatuwid, hindi na makakalipad ngayon si Yang Yian. Sa kabaligtaran, ang pangalawang disipulo na nilinang hanggang sa gitnang yugto ng gintong elixir ay naging isang master. Nang tumalikod na si Wang Zhongren para umalis, awkward na sinabi ni Wang Zhongren, "Well, master. Paano na lang kung ihatid kita para lumipad?" Medyo napahiya si Wang Zhongren nang magsalita siya, ngunit naging maingat din siya, dahil sa takot na masaktan ang pagpapahalaga sa sarili ng master. Tiningnan ni Yang Yian ang nahihiyang hitsura ng pangalawang disipulo na si Wang Zhongren, at alam niyang nag-aalala siya sa kanyang mukha bilang isang master. Sa 3 disipulo, ang pangalawang disipulo ang pinakamatapat. Bahagyang ngumiti si Yang Yian, magsalita ng mas direkta sa hinaharap. "Masayang-masaya ako na ang aking paglilinang ay pansamantalang nawala at kailangan kong umasa sa iyo, ang aking pangalawang alagad. Gayunpaman, hindi mo kailangang lumipad kasama ko. Mula ngayon, kailangan kong kumilos bilang isang ordinaryong tao." Ngumiti si Wang Zhongren at nagtanong, "Guro, ito ay isang malawak na disyerto. Ilalabas na lang kita. Bakit kailangan mong kumilos bilang isang ordinaryong tao? Para sa cultivation, para sa pag-unawa sa tao, at para sa pagbawi ng cultivation sa lalong madaling panahon." Medyo nanlumo si Yang Yian nang sabihin niya ito, ngunit ito ang matuwid na sinabi ng matanda, kaya kailangan niyang makinig. Alam din niya na pagkatapos maabot ang Nascent Soul Realm, ang pangunahing bagay na linangin ay ang kaluluwa, at ang diin ay ang pag-unawa sa natural na paraan ng langit. Sinabi ng matanda na lahat ng bagay sa mundo ay tao, at ito ay depende sa kung ang isang tao ay maaaring maunawaan ang tao. Sa sandaling iyon, hindi niya hahayaang dalhin siya ng kanyang disipulong si Wang Zhongren palabas ng disyerto. Nagpasya siyang lumabas para sundin ang gusto ng matanda. Ang asetisismo ay paglilinang din. Nang hindi masyadong nagpapaliwanag kay Wang Zhongren, hindi gaanong nagtanong si Wang Zhongren, dahil siya ay isang kalmadong tao. Pagkatapos ay tinukoy ng master at apprentice ang direksyon at naglakad pasulong. Ang malalim na lugar ay napakalaki sa kagubatan ng Poplar. Makalipas ang mahigit 1 oras na paglalakad, nasa Poplar Forest pa rin sila. Sa oras na ito, naramdaman ni Yang Yian na may mali. Dahil ang Space Transmission Array ay maaari lamang lumitaw sa kailaliman ng Poplar Forest, hindi nakakagulat na ang Poplar Forest mismo ay isang array. Bagamat wala siyang cultivation ngayon, nandoon pa rin ang kanyang kaalaman. Bilang karagdagan, mayroon siyang isang disipulo na may paglilinang sa gitnang yugto ng gininto ang elixir sa kanyang tabi, kaya natural na hindi mahirap masira ang hanay. Sinamantala din ni Yang Yian ang pagkakataon na ituro kay Wang Zhongren ang paraan ng array formation, ngunit nalaman na ang tapat na apprentice na ito ay napakatalino sa array formation at kadalasan ay nakakakuha ng mga hinuha mula sa isang halimbawa. Hindi nagtagal, natagpuan ni Wang Zhongren ang daan palabas sa ilalim ng patnubay ni Yang Yian. Makalipas ang mahigit 10 minuto, lumabas ang master at apprentice mula sa Poplar Forest. Paglabas nila, sinabi ni Wang Zhongren, "Guro, parang may tapyas ng bato doon. Tara at tingnan natin."
Nang makita ng dalawa ang Stone Tablet, natuwa sila dahil may dalawang character sa Stone Tablet, isa sa Kyushu Simplified Chinese at ang isa sa Uyghur characters. Sinabi nito na sila ay nasa Taklamakan Desert sa Tarim Basin, at ang tuyong poplar forest na ito ay itinakda bilang isang restricted area, nagbabala sa mga tao na huwag pumasok sa poplar forest na ito. Ang mga puno ng poplar ay ang sagisag ng lakas ng loob sa kanlurang mga rehiyon. Sinasabing sila ay walang kamatayan sa loob ng 1,000 taon, at hindi sila babagsak sa loob ng 1,000 taon pagkatapos ng kamatayan, at hindi sila mabubulok sa loob ng 1,000 taon pagkatapos mabuwal. Ngayon ay naiintindihan na ni Yang Yian kung bakit may isang tao na magtatayo ng tradisyonal na pagbuo ng mountain at sea realm sa lalim ng poplar forest sa likod niya, at direktang gagamitin ang poplar forest upang mag-set up ng maze sa labas ng teleportation formation, dahil ang mga poplar tree ay hindi madaling mabulok. Ang poplar forest sa likod niya ay may mga poplar tree na mahigit 1 metro ang taas. Normal para sa gayong makapal na puno ng poplar na hindi mabulok sa loob ng libu-libong taon, pabayaan ang 1,000 taon. Ang Stone Tablet dito ay nagbabala sa mga turista na huwag pumasok sa poplar forest sa likod nila. Ito ay may kaugnayan sa maze. Hindi talaga maisip ng mga ordinaryong tao na lumabas pagkatapos pumasok. Normal na itakda bilang isang restricted area. Bilang isang mag-aaral sa kasaysayan, dapat malaman ni Yang Yian ang tungkol sa sikat na Taklamakan Desert sa western regions ng Kyushu. Maraming archaeological na aklat sa kasaysayan ang nagtala na sa pinakamalaking disyerto na ito sa Kyushu, isa sa nangungunang 10 disyerto sa daigdig, at gayon din ang pangalawang pinakamalaking mobile na disyerto. Ang buong disyerto ay humigit kumulang 1,000 kilometro ang haba mula silangan hanggang kanluran at humigit kumulang 400 kilometro ang lapad mula hilaga hanggang timog, na may kabuuang lawak na higit sa 330,000 kilometro kwadrado. Ito ay tinatawag ding dagat ng kamatayan, hindi ka makakalabas, sa wikang Uyghur. Napakaraming mga alamat at kwento sa disyerto, at mga sinaunang bansa na nawala dito, at iba pa. Kabilang sa mga ito, isang sinaunang kaharian sa kanlurang mga rehiyon na tinatawag na Jingju Ancient City ang nawala sa Taklamakan Desert, na matagal nang pinagtutuunan ng pansin ng mga archaeological circle at lahat ng antas ng pamumuhay. Likas na binibigyang pansin ni Yang Yian ang lugar na ito, at higit sa sinuman, dahil nawala ang kanyang mga magulang sa disyerto na ito. Ngunit matapos matuklasan ang teleportation array ngayon, biglang nagkaroon ng kakaibang hula si Yang Yian sa kanyang isipan. Hindi kaya aksidenteng nakapasok ang kanyang mga magulang sa isang teleportation array at nakapasok sa mundo ng bundok at dagat. Isipin mo, hindi ito imposible. Ayon sa kwento ng ama ni Wang Zongren na si Wang Musheng tungkol sa pagkawala ng kanyang ama, ginamit niya ang mga koneksyon ng kanyang pamilya para lumipat ng kumpanya para hanapin ang kanyang ama. Sa loob ng 1 buwan, walang bakas, para siyang nawala sa hangin. Nang maglaon, nang makilala niya ang kanyang lolo na si Duan Muxingtian at malaman na ang kanyang ina ay pumunta sa Death Desert upang hanapin ang kanyang ama at hindi na bumalik, ang kanyang lolo na si Duan Muxingtian ay nagpadala din ng mga tao upang hanapin ang kanyang ina, ngunit nawala rin sila sa kawalan ng hangin. Ito ay malamang na ang kanyang mga magulang ay maaaring nagkamali na pumasok sa ilang porma sayon at na-teleport sa mountain at sea realm. Pagkatapos pag-isipan ito, mainit ang puso ni Yang Yio, at walang balita ang talagang pinakamagandang balita. Kung talagang pumasok ang mga magulang niya sa Mountain and Sea Realm, mananatili pa kaya sila sa mundo? Nagpasya siya na kung pupunta siya sa Mountain and Sea Realm sa hinaharap, hahanapin niya ang Mountain and Sea Realm para makahanap ng balita tungkol sa kanyang mga magulang. Bilang karagdagan, ipinangako niya kay Luofu Daojun na hahanapin ang mga inapo ni Luofu Daojun. Nakakalungkot na wala siyang oras upang mahanap ang mga ito, at pinalabas siya ng Mountain and Sea Realm ni Hua Qiliang, kaya maaari na lamang siyang pumunta sa Mountain and Sea Realm para hanapin sila mamaya. Ano man ang ipinangako niya sa iba, kailangan itong gawin ni Yang Yio, magtagumpay man ito o hindi. Master, alis na tayo. Si Yang Yian ay nagambala at nagambala ng kanyang apprentice. Okay, let's go. May mga direksyon sa Stone Tablet, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkaligaw. Noong nakaraan, ang Taklamakan Desert ay misteryoso at may panganib na mawala kapag pumasok dito. Gayunpaman, sa lumalagong lakas ng Kyushu at sa pagsulong ng teknolohiya, maraming mga hiker ang nakaiwas sa panganib na mawala sa disyerto. Siyempre, ito ay isang piraso ng cake para kay Yang Yian at sa kanyang apprentice. Isang malaking biro para sa isang magsasaka ang makulong sa disyerto. Bagamat pansamantalang nawala ang cultivation ni Yang Yian, ang kanyang apprentice na si Wang Zongren ay nasa gitnang yugto ng Golden Core. Kung walang hindi inaasahang mangyayari sa Earth, ang kasalukuyang cultivation ni Wang Zongren ay magiging parang Diyos. Para naman kay Yang Yian, bagamat siya ngayon ay mukhang isang ordinaryong tao at nakakaramdam ng gutom at uhaw, wala siyang problema na walang pagkain at inumin.
Nasa kanya ang Luafo Cave Heaven at ang Chenkun Pot, kaya hindi siya magugutom o mauuhaw hanggang mamatay kahit na manatili siya sa disyerto sa loob ng 100 o 1,000 taon. Matapos ang dalawang master at apprentice ay magkasama sa loob ng halos 3 oras, isang disyerto na highway ang nakita. May karatula na nagsasaad na ang desert highway na ito ay isang mobile desert grade highway mula Aral hanggang Houghton. Iginiit ni Yang Yian na kumilos na parang isang ordinaryong tao, na naging dahilan para medyo nanlumo ang kanyang disipulong si Wang Zongren. Ayon sa kanyang kasanayan, lumipad sana siya kasama ang kanyang Panginoon gamit ang isang espada at aalis na sana siya sa disyerto ngayon. Gayunpaman, saglit lang siyang nanlumo. Susundin na lang niya ang utos ng kanyang amo at hindi talaga magrereklamo, at maglakas loob na magreklamo. Ito ay maginhawa kapag nakarating kami sa highway, dahil palaging may mga sasakyan. Habang naghihintay ng sasakyan, nagkaroon ng ideya si Yang Yian at naglabas ng 2 travel bag mula sa Chenkun Pot Space. Inilagay niya ang isa sa kanyang likod at iniabot ang isa kay Wang Zongren, sinabing, "Ren, dalhin mo ito. Sabay kaming lumabas na 2 sa disyerto. Kung hindi tayo magpapanggap na hiker at harangin ang sasakyan, walang maglalakas loob na pigilan at ihatid tayo." Nag-isip ka pa rin noon. Ngumiti si Wang Zongren at inilagay ang travel bag sa kanyang likod. Habang nag-uusap ang guro at ang disipulo, may dumating na puting pick-up truck. Matapos kumaway si Wang Zongren, huminto ang pick-up truck sa tabi ng master at ng disipulo. Ang driver ay isang Uyghur na tiyuhin, mga 50 taong gulang. Ibinaba niya ang bintana at iniangat ang ulo. Tiningnan niya si Master Yang Yiyo sa tunay na Western Mandarin at sinabing, "Hoy, mga kaibigan, mga turista kayo. Saan ka pupunta?" Siya. May ngiti sa kanyang mukha at hindi naiinip. Dahil dito, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiyo. Kadalasan, kapag huminto ang sasakyan sa kalagitnaan, lalo na ng mga kabataang tulad nila, hindi titigil ang mga ordinaryong driver. Buti na lang at mukhang masigasig ang Uyghur uncle na ito at mabilis na sinabi, "Tito, punta tayo sa Houghton." "On the way na ba?" "Tara, pupunta ako sa Houghton." Kayong mga kabataan ay mahilig umakyat. Dumidilim na at hindi ligtas ang disyerto. Ngumiti ang tiyuhin at sinenyasan ang 2 na sumakay sa sasakyan. Kabanata 749 na Yunqi International. Ang tiyuhin mula sa Western Region sa kotse ay napakainit at pala kaibigan, at siya rin ay isang chatterbox. Nakipag-chat siya kay Master Yang Yiyo habang nagmamaneho. Sa bagay na ito, si Wang Zongren ay isang tao na kakaunti ang salita, at nakaupo sa likuran, si Yang Yiyo, ang master, ang maaaring samahan ang driver upang makipag-usap. Hindi naman niya hahayaang masayang ang enthusiasm niya, di ba? Bukod dito, ito ay nalalapit na dapit hapon, at ito ay tag-araw sa anumang oras, ngunit ang tag-araw sa kanlurang mga rehiyon ay higit sa 2 oras mamaya kaysa doon sa mga panloob na lugar. Karaniwan, ito ay magiging madilim sa paligid ng 8 p.m. sa panloob na mga lugar sa tag-araw, at hindi ito magiging madilim hanggang pagkatapos ng 10 p.m. sa Western Regions. Upang maging masiglang magmaneho ang tiyuhin, kinailangan siyang kausapin ni Yang Yiyo. Sa pag-uusap, nalaman ni Yang Yiyo na ang tiyuhin ng driver ay tinawag na Maimeti Wulaman. Dahil masyadong mahaba ang kanyang pangalan, tinawag na lang niya itong Tiyo Maimeti. Siya ay isang pastol sa Timog Xinjiang. Gagawa rin siya ng maliit na negosyo at magdadala ng ilang fur specialty kay Houghton, na magiging Houghton Jade kapag bumalik siya. Habang nasa daan, paulit-ulit na sinasabi ni Tiyo Maimeti na maganda ang bansa at naitayo na ang daan mula Aral hanggang Houghton, na nagligtas sa kanila ng maraming oras upang pumunta sa Urumqi. Tinanong niya si Yang Yian kung saan pupunta ang master at apprentice sa Houghton. Ngumiti si Yang Yian at sinabing, "Plano naming dumiretso sa Houghton Airport at pagkatapos ay diretsyong umuwi. Pagkatapos ay maaari ka lamang lumipat sa Urumqi, kung saan may mga flight sa mga pangunahing lungsod sa mainland." Habang nasa daan, nakikipagkwentuhan kay Tiyo Maimeti, lumipas ang oras ng hindi namamalayan, at nang madilim na, nakarating sila sa Houghton. Kasama the way, nakilala din ni Yang Yian ang Western Regions through this Western Regions uncle. Sa katunayan, karamihan sa mga taga-Western Region ay napaka-friendly at masigasig, tulad ni Uncle Maimeti. Nang bumaba sila sa sasakyan at nagpaalam, binigyan siya ni Yang Yian ng pamasahe sa kotse upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Ngunit tumanggi ang tiyuhin, at sinabing dumaan ang kanyang sasakyan, bakit kailangan niya ng pera, at lahat kami ay magkaibigan, at ang mga Uyghur ay isang pamilya. Nang marinig ito, si Yang Yian ay puno rin ng damdamin. Dahil ayaw ni Uncle Ma'am Titi na kumuha ng pera, hindi nagpanggap si Yang Yian. Ipinasok niya ang kanyang kamay sa kanyang backpack at kumuha ng 3 pulang mabangong prutas mula sa espasyo ng Chenkun Pot upang ipahayag ang kanyang pasasalamat. Noong una, nais ni Yang Yian na bigyan ng masigasig na tiyuhin na ito ng isang espiritual na peach,
ngunit kung isa sa alang-alang na ang mga ordinaryong tao ay hindi makayanin ang malaking espiritual na enerhiya sa espiritual na peach, pinalitan niya ito ng isang pulang mabangong prutas. Ngayon, ang pulang mabangong prutas ay natubagan ng tubig ng buhay at pinalusog ng espiritual na enerhiya sa espasyo ng Tiankunpot, at naging isang tunay na espiritual na prutas. Hanggat kunin ito ni Uncle Ma'am Titi, hindi magiging problema na panatilihin siyang malusog sa kanyang mga huling taon. Matapos magpaalam sa masigasig na tiyuhin na ito mula sa Western Regions, si Master Yang Yian at ang kanyang apprentice ay nakahanap na lamang ng isang hotel na matutuluyan, naghahanda na sumakay ng eroplano patungong Urumqi, at pagkatapos ay umuwi. Pagkatapos manirahan sa hotel, kinuha ni Yang Yian ang kanyang mobile phone mula sa Tiankunpot space para i-charge ito at gustong tumawag sa bahay, ngunit ngumiti lang siya ng mapait muli. Ang kanyang mobile phone, tablet, at iba pa. Lahat ng mga modernong produkto ay karaniwang kinuha ni Ye Waxen noong gabi ng Luofu Mountain, na naiwan lamang sa kanya ng pera. Ang babaeng Diablo ay labis na interesado sa mga makabagong bagay, kaya ibinigay na lamang ni Yang Yian sa kanya ang lahat ng inihanda sa espasyo ng Tiankunpot, kabilang ang mobile phone. Sa alaala ni Yang Yian, natural niyang naaalala ang mga numero ng telepono ng ilang babae sa kanyang isipan. Gagamitin niya sana ang telepono ng hotel para tawagan sila, ngunit nang kunin niya ang telepono, bamantong hininga siya at ibinaba iyon. 6 na taon ang lumipas sa isang kisap mata, at hindi niya magagarantiya na maghihintay pa rin sa kanya ang mga babaeng iyon. O akala ba nila patay na siya? Gusto niya talagang tawagan ang kanyang panganay sa bahay, ngunit hindi siya naglakas loob, dahil sa takot na makarinig ng masamang balita, kaya't hindi na lang siya tumawag at bumalik upang makita ito para sa kanyang sarili. Magdamag na nakahiga sa kama na walang tulog, iniisip si Lola sa isip niya, hindi ko alam kung kamusta na si Lola. Mag-aalala ba siya pagkatapos malaman na nawala ako? Kinakalkula ang kanyang edad, si Lola ay 85 na ngayon. Basa ang mga mata ni Yang Yian. Simula nang mag-practice siya ng Taoism o mag-college, parang hindi na talaga siya tumuloy kay Lola para tuparin ang kanyang filial piety. At ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan ay nakapagtapos na ng kolehiyo, at halos 3 taon na ang nakalipas. Iniisip si Zhao Nan, ang kanyang tunay na kasintahan sa pangalan lamang, sina Dugu Waking, Liu Lingling, Lin Huan, Yuan Jinfeng, Teacher Uyang, Ning Ke. Bawat isa sa kanila ay tumatakbo sa kanyang isipan. Malapit na niyang makilala sila, at si Yang Yian ay puno ng pananabik, ngunit may matinding kaba. Hindi siya naglakas loob na isipin, pagkatapos ng 6 na taon, maghihintay pa ba sila sa kanya? Ano? Kung hindi? Sa pag-iisip tungkol dito, biglang naramdaman ni Yang Yian na siya ay isang bastard at napakamakasarili. Nawala siya ng buong 6 na taon. Bakit niya hahayaan ang iba na maghintay sa kanya? Kalimutan mo na, kung ganun, basta masaya sila, pagpapalain ko sila. Matapos mamulong sa sarili, ipinikit ni Yang ang kanyang mga mata at nagsimulang matulog. Kahit na naroon ang elixir, ang pagsasanib ng nascent soul at ang 8 sinaunang kaluluwa ng demonyo ay tinatakan ng master. Kung wala ang suporta ng nascent soul, hindi pa rin siya makakapag-practice, kaya hindi na niya kailangang isipin pa. Sa wakas ay makatulog na siya tulad ng isang ordinaryong tao. Sa madaling araw, ang pinto ng silid ay kinatok ng kanyang apprentice na si Wang Zhongren. Oras na para pumunta sa airport. Pagkatapos maligo ni Yang Yio, nag-almusal sila ni Wang Zhongren sa hotel at sumakay ng taxi papuntang Hutton Airport. Sa Urumqi Airport, tumingin si Yang Yio sa kanyang pangalawang disipulo at sinabi, Aaron, dapat kang umuwi ng diretso. 6 na taon na kaming wala. Hindi ko alam kung gaano nag-aalala ang pamilya mo. Hindi mo ako kailangang sundin. Diretso ako sa sinaunang kabisera at uuwi. Pagkatapos mong umuwi, babalik ako sa sekta. Huwag kang mag-alala. Hindi, guro, wala kang anumang cultivation ngayon. Kailangan kong protektahan ang iyong kaligtasan. Seryosong sabi ni Wang Zhongren. Napangiti si Yang Yio ng maluwag at tinapik si Wang Zhongren sa balikat at sinabing, You little brat, nakalimutan mo na ba na bumalik tayo sa Earth ngayon? Hindi ito ang Mountain and Sea Realm. Wala masyadong magsasaka at halimaw. Huwag pansinin ang iyong kaginhawaan. Sa tingin mo ba ay wala kang silbi bilang isang guro? Ganun pa man, nasa tabi ko pa rin si Kier. Tara na, huwag ka nang magdebog. Pagbalik mo, dalhin mo ako para kumustahin ang iyong mga magulang at hilingin sa kanila na pumunta sa Yunmen bilang panauhin. Sa pakikinig sa mga salita ni Master Yang Yian, si Wang Zhongren ay natigilan din. Hindi pa rin nagbabago ang kanyang pag-iisip. Ang kanyang mga ugat ay palaging tensyon. Itinuring niya ang Earth bilang isang mundo tulad ng Mountain and Sea Realm kung saan ang mga magsasaka at halimaw ay nakikipaglaban anumang oras. Talagang nakalimutan niya na maliban sa kanilang Yunmen, ang iba pang mga sekta sa Earth ay karamihan sa mga sinaunang mandirigma, at talagang hindi nila kayang saktan ang kanilang sariling amo.
Sa pag-iisip tungkol sa pagiging malayo sa bahay sa loob ng 6 na taon, talagang na-miss ni Wang Zongren ang kanyang pamilya, kaya tumigil siya sa pagtanggi. Pagkatapos magpaalam kay Master Yang Yian, sumakay siya sa flight papuntang Yancheng. Makalipas ang kalahating oras, sumakay na rin si Yang Yian sa sinaunang kabisera. Sa alas 4 ng hapon, nag-iisa si Yang Yian sa sinaunang paliparan ng kabisera. Kung ikukumpara sa 6 na taon na ang nakalilipas, ito ay lumawak ng higit sa 2 beses, ngunit ang pangkalahatang kapaligiran ay karaniwang hindi nagbago. Bumalik na ako. Sabi ni Yang Yian sa sarili, at huminto ng taxi para makapasok. Saan ka pupunta, sir? Tiningnan ng driver si Yang Yian sa pamamagitan ng rearview mirror at nagtanong. Huminga ng malalim si Yang Yian, Yunqi Building. Pagdating niya sa sinaunang kabisera, natural na hanapin niya ang kanyang kapatid na putik na si Liu Ziki. Siguro ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho pa rin sa Yunqi Building. Natigilan sandali ang driver, medyo nataranta. Oo, Yunqi Building. Sabi ni Yang Yian. Nag-isip sandali ang driver at sinabing, Sir, walang lugar na tinatawag na Yunqi Building, pero may Yunqi International Industrial Park sa high-tech zone. Siguro kung Yunqi International Group ba ang tinutukoy mo? Saglit na natigilan si Yang Yian, at napagtanto niya na kung walang aksidente sa 6 na taon mula noong umalis siya, ang maraming lihim na recipe na iniwan niya para kay Liu Ziki ay magiging sapat na para sa pagbuo ng Yunqi Group. Ngayon, ayon sa sinabi ng driver, tila dinala na ni Liu Ziki si Yunqi sa international level. Kung may pangalawang Yunqi sa Guda, kung gayon ang Yunqi International Group na binanggit ng driver ang dapat na lugar na gusto niyang puntahan. Driver, nakipagnegosyo ako kay Yunqi 6 na taon na ang nakalilipas, ngunit napakatagal na. Maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa Yunqi International? Kung tama ako, pupunta ako sa Yunqi International Group. Madaldal din ang driver. Pagkatapos makinig kay Yang Yian, binuksan niya ang chatterbox at sinabi kay Yang Yian ang tungkol sa Yunqi International habang nagmamaneho. Hindi gaanong nag-ambala si Yang Yian, ngunit nagtanong lamang ng 1 o 2 tanong paminsan-minsan. Ngunit sa pakikinig sa kwento, lihim siyang natuwa para sa kanyang kapatid na si Liu Ziki. Ayon sa driver, ang Yunqi International ay isa na ngayong napaka-impluwensyang geoshow enterprise sa mundo. Ang mga industriya nito ay kumalat sa buong mundo at nagsasangkot ng maraming industriya, ngunit ang pangunahing may-ari ay ang larangan ng parmasyutiko. Ang punong tanggapan ay palaging nasa sinaunang kabisera at hindi kailanman nilayo na lumipat. Kabanata 750 Ako ay kaibigan ng iyong Panginoon. Ibinaba ng driver si Yang Yiyo sa harap ng isang gate na katulad ng isang residential area, sinabi na ito ang industrial park ng Yunqi International Group sa sinaunang kabisera, at pagkatapos ay umalis. Tiningnan ni Yang Yiyo ang electronic gate na halos 100 metro ang lapad at ang mga katanji tangi at marilag na mga gusali sa labas ng gate sa magkabilang gilid, ngunit siya ay medyo nalilito. Ayon sa driver, ang buong industrial park ay pag-aari na ng Yunqi International. Kung titingnan ang malalaking gold-plated na character sa gate, may nakasulat na Yunqi International Group Industrial Park. Nakatayo sa labas ng gate, makikita mo ang matataas na gusali sa loob, na napakaganda at may momentum ng salitang, international. Gayunpaman, nalilito si Yang Yiyo kung maaari ba siyang makapasok ngayon. Hindi man lang makapasok sa gate. Masyadong nakakahiya kung isipin ito. Kung nandoon pa ang kanyang cultivation, diretso siyang lilipad para maghanap ng isang tao, ngunit ngayon ay makakagat na lamang siya ng bala at magpatuloy upang magpakilala at maghintay ng mensahe. Lumipas ang 6 na taon, naging internasyonal ang Yunqi, at inilipat ang punong tanggapan nito sa isang independenteng parking pang-industriya. Ang mga security guard sa labas ng pinto ay mga bagong mukha, at wala ni isa sa kanila ang pamilyar. Hindi alam ni Yang Yian kung may nakakaalala pa sa kanya, ang chairman ng sikat na bundok. Nang lumakad siya pasulong, lumapit ang isang security guard na naka-duty at magalang na nagtanong, Sir, magparehistro na po. Natigilan si Yang Yian. Ang akala niya ay hindi siya papasukin, ngunit pinarehistro siya. Ibig sabihin pinapasok siya, kaya agad siyang nagrehistro sa labas ng pinto. Pagkatapos ay binigyan ng security guard si Yang Yian ng mapa ng Yunqi Industrial Park, at sinabi sa kanya kung saan makikipag-ugnayan sa negosyo, kung paano mahahanap ang mga legal na gawain, kung paano makapunta sa gusali ng punong tanggapan. Tila ang security guard ay bihasa sa negosyo at tila tumatanggap ng mga tao ng madalas. Pagkatapos magpasalamat sa kanya, natural na dumiretso si Yang Yian sa Yunqi Headquarters Building. Akala niya ay pipigilan siya tulad ng dati, ngunit hindi niya akalain na makapasok siya ng ganoon kadali, na nagligtas sa kanya ng maraming gulo. Nag-iisip. Kaya sa isip niya, natagpuan ni Yang Yian ang gusaling punong tanggapan ng Yunqi batay sa mapa sa kanyang kamay. Matapos makita ang sitwasyon sa pintuan ng gusali, alam ni Yang Yian na siya ay mali.
Naunawaan niya na ang doorman kanina ay isang doorman lang, at ang gusali ng Yunki headquarters ang tunay na seguridad. Sa unang tingin, nakita niya ang dalawang gwardya sa Yunki building, ngunit ang dalawang gwardya na ito ay nasa unang yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Ito ang tamang paraan para buksan ito. Bulong ni Yang Yian sa kanyang puso, kakaiba kung ang seguridad ng Yunki International ay talagang katulad ng nasa labas ng pinto kanina lang. Ngayon ay nakita niya ang dalawang alagad sa unang yugto ng pagtatayo ng pundasyon na nagbabantay sa gusali ng punong tanggapan, na makatuwiran. Bagamat dalawa lang ang tao, alam ni Yang Yian na ang dalawang disipulong ito sa unang yugto ng pagtatayo ng pundasyon ay mas mahusay kaysa sa 12-12 ng ordinaryong security guard. Bagaman sila ay hindi pamilyar, sila ay walang alinlangan na mga disipulo ng Yunmen. Sa mundo, si Yunmen lamang ang nagturo sa mga alagad nito ng paraan ng paglilinang. Dapat ay nagkaroon ng matinding pagbabago si Yunmen sa 6 na taon mula noong umalis siya. Lahat ng mga disipulo ay umuunlad, na labis na ikinatuwa ni Yang Yian. Sa pagtingin sa dalawang disipulo sa yugto ng pagbuo ng pundasyon sa gusali ng punong tanggapan ng Yunki, gamaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Sa kanyang opinyon, sila ay mga disipulo ni Yunmen. Kahit na hindi niya ito kilala, dapat ay narinig niya ito. Dapat ay madaling mahanap si Liu Zeki kung gayon. Siyempre, hindi sigurado si Yang Yian kung si Liu Zeki ay nasa gusali ng Yunki headquarters. Ngunit anuman ang mangyari, dapat mayroong isang taong pamilyar sa gusali ng Yunki headquarters. Nakita ng dalawang magsasaka si Yang Yian sa unang pagkakataon. Ang isa sa kanila ay walang ekspresyon ngunit magalang, "Sir, pwede po ba kayong magpa-appointment?" Natigilan sandali si Yang Yian at umiling, "Hindi, disipulo ka ba ng Yunmen?" Nang marinig ng dalawang security guard na nagsalita si Yang Yian, bahagyang nagbago ang kanilang mga mukha. Sabi ng isa sa kanila, "Sir, kung wala kayong appointment, mangyaring bumalik." Ang dalawa ay hindi umamin o itinanggi kung sila ay mga disipulo ni Yunmen, ngunit natitiyak ni Yang Yian na sila ay mga disipulo ni Yunmen. Bahagyang ngumiti si Yang Yian at alam na inihayag ni Yang Yian ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na ito, kaya sinabi niya sa dalawa, "Ako si Yang Yian, dalhin mo ako kay Liu Zeki." Pinatunayan ng mga katotohanan na si Yang Yian ay nakagawa ng isang pagkakamali sa sentido komon, nakalimutan na siya ngayon ay isang taong walang kultibasyon, at isa lamang siyang ordinaryong tao sa paningin ng 2 taong nasa harap niya. Nang matapos siyang magsalita, hindi niya inaasahan na may lalabas na eksena. Ang mga mukha ng dalawang magsasaka sa unang yugto ng pagtatayo ng pundasyon ay biglang nagbago at naging madilim. Ang isa sa kanila ay direktang naglabas ng kanyang aura at tinitigan si Yang Yian ng matalim na tingin at sumigaw, "How dare you?" Matapang. Nagkatinginan sina Zhang Jicheng at Zhao Dunglin at galit na galit. Ang pangalang Yang Yian ay isang gawa-gawang pag-iral sa Yunmen. Pumasok silang dalawa sa Yunmen 3 taon na ang nakakaraan. Paanong hindi nila alam ang pangalan ni Yang Yian? Noong panahong iyon, siya ang pinuno ng Yunmen, ngunit nawala siya sa Qiangbei Secret Land 6 na taon na ang nakalilipas. Nang maglaon, ang pinuno ng pinuno ay hindi pinayagang banggitin ito ng basta-basta. Sa loob ng ilang taon, ang pangalan ng pinunong si Yang Yian ay bawal sa Yunmen. Natatakot ang lahat na Mayrita ang matandang babae ng Yunmen. Hindi ko akalain na ang binatang ito ngayon ay napakawalang alam sa buhay at kamatayan kaya naglakas loob siyang banggitin ang pangalan ng kanilang pinuno. Ang dahilan kung bakit naisip ni Zhang Jicheng at Zhao Dunglin na out of the blue si Yang Yian ay, una sa lahat, hindi pa nila nakita ang pinunong si Yang Yian, at pangalawa, sinabi ng mga disipulo ni Yunmen na siya ay isang Diyos na pag-iral, at siya rin ay isang tao na may antas ng paglilinang ng mga tungtiya na walang kamatayan sa mga tsismis. Paano kaya ang binata sa kanyang harapan ay napaka-ordinaryo? Bagamat hindi sila itinuturing na napakahusay sa mga disipulo ng Yunmen, sila ay itinuring na mga alagad sa antas ng pagpasok, at sila ay nasa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Paanong hindi nila nakikita na walang totoong enerhiya si Yang Yian? Hindi man lang siya sinaunang martial artist. Kaya't kitang-kita na ang pinuno ng sekta, si Lord Yang Yian, ang nagpagalit kina Zhang Jicheng at Zhao Dunglin. Natakot din si Yang Yian sa biglaang pagbagsak ng dalawa. Sinabi ko lang ang totoo, pero parang hindi naniniwala ang dalawang magkakaibigan. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip tungkol dito, alam ni Yang Yian ang pinakabuod ng bagay. Wala siyang cultivation sa ngayon, kaya hindi nakakapagtaka na hindi ito pinaniwalaan ng dalawa. Ngumiti siya ng mapait at sinabi, "Ako si Yang Yian, ang pinuno ng Yun sect." Bago niya matapos ang natitirang pangungusap, naputol siya ng dagandong ni Zhang Jicheng, "How dare you? Ang pinuno ng sekta ko ay maladyos na figure, paano mo siya gagayahin? Kung hindi mo ipaliwanag ang dahilan ngayon, hindi ka namin mabitawan. Sabihin mo sa akin, ano ang iyong intensyon sa pagpapanggap sa aking pinuno ng sekta?" Yang Yian, ako. Napakalungkot niya sa sandaling iyon.
Hindi niya inaasahan na isang araw ay ituring siyang sinungaling ng sarili niyang mga alagad. Hindi niya talaga alam kung saan magsisimula. Pero kung titignan ng poster ng dalawang lalaki, natatakot siya na kung hindi niya talaga maipaliwanag ang nangyayari ay mag-aaway na sila. Huminga siya ng malalim at sinabing, natatakot akong alam ng lahat sa bansa kung gaano kahalaga ang iyong Yunki International. Kung nagpapanggap akong ibang tao at gustong manggulo, at pumunta sa headquarters mo, baka may sakit ako. Huminto si Yang Yiyo dito at naghanda na baguhin ang kanyang pamamaraan. Hindi na siya nang ahas na sabihin na siya na si Yang Yiyo, at nagpatuloy, kaibigan ko talaga ang iyong pinuno ng Yunmen na si Yang Yiyo. Marami rin akong kilala sa iyong Yunmen, Liu Ziki, Li Dai, Lin Huan, Bu Qingmei, at iba pa. Kaya, hanggat nandito ang isa sa mga taong nabanggit ko, dapat kilala niya ako. Kailangan mo lang akong dalhin para makita sila at malalaman mo. Kaibigan ko rin sila kaya hindi mo kailangang kabahan. Isang tao lang ako, at hindi ako pwedeng magdulot ng gulo, di ba? Kaya kailangan mo lang akong dalhin para makita ang sinuman sa kanila, ano sa palagay mo? Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, nagkatinginan sina Zhang Jicheng at Zhao Dunlin, at pareho silang nagulat sa isa't isa. Tama sa mga sandaling ito ang lalaking nasa harapan nila na nagpapanggap na pinuno. Sinabi niya na lahat sila ay mga senior executive ng grupo, at si Li Dai ang kasalukuyang security boss ng Yunki International, na direktang namamahala sa mga mahuhusay na disipulong Yunmen na ito. Nag-isip ang dalawa kung kakausapin ba nila si Li Dai. Paano kung ang batang ito ay kaibigan ng master at ng matataas na antas ng mga tao ng Yunmen? Pagkatapos ay nag-usap sina Zhang Jicheng at Zhao Dunlin at nagpas siyang ipasa ang mensahe kay Li Dai. Pagkatapos ng lahat, silang dalawa ay mga disipulo ng Yunmen na may cultivation, at sila ay mga taong may pribilehiyong magsanay sa Yunki International. Zhang. Nakita ni Jicheng na mukhang hindi nagsisinungaling si Yang Yiyo, kaya napabuntong hininga siya at kinuha ang isang mobile phone na mukhang napaka-advance at sinabing, mas mabuting huwag kang magsinungaling sa amin. Pagkatapos noon, hindi niya pinansin ang kilos ni Yang Yiyo kay Zhao Dunlin at tumingin kay Yang Yiyo at pinindot ang mobile phone sa kanyang kamay. Sinulyapan ito ni Yang Yiyo at tila nag-video call. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyo. Hanggat nakipag-ugnayan sila, walang magiging problema. Kinuha ni Zhang Jicheng ang mobile phone at tumabi, at nag-click sa video call sa opisina ni Li Dai. Ang Yunki International Building ay may kabuuang 36 na palapag. Nakaupo si Li Dai sa opisina sa ika-33 palapag, binubuklat ang mga file sa kanyang mga kamay. Sa oras na ito, si Li Dai ang boss na ng buong Yunki International Security Department. Siya ang responsable para sa seguridad ng mga sangay sa buong mundo. Siya ay abala araw-araw at itinuturing na isang mahusay na kasaysayan ng hangganan. Sa isang punto, tumunog ang video phone sa opisina. Tiningnan niya at nakitang isa itong dedicated na video call na direktang ipinadala ng isang disipulong Yunmen, kaya naklik niya ito. Talagang hindi niya ituturing ang mga disipulo ng Yunmen bilang mga ordinaryong security guard. Kung mayroong anumang mga espesyal na pangyayari, maaari silang makipag-ugnayan sa kanya ng direkta. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.